Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1151 hanggang 1160. Kabanata 1151, nakaraang aralin ng ang motorcade ay wala pang 3 kilometro ang layo mula sa destinasyon. Hindi bumagal ang SUV, sa halip ay bumilis pa, humarurot patungo sa gitna ng kakahuyan. Isang malaking lambat ang nakalatag na. Kahit may makalusot, mabilis na makakakilos ang ibang mga sasakyan para humingi ng suporta. Wala pang 1 kilometro, medyo napanabag si Julius Reed kung sino ang matatagpuan niya sa loob ng kakahuyan. Ding! Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Guro, nasubaybayan na po namin ang pag-alis ng convoy ng Town North King. Gaya ng hinulaan mo, pagkatapos mong umalis, ang hari ng bayan sa Hilaga at ang kanyang mga tagasunod ay mabilis na nagmaneho palabas ng lalawigan ng 5 ilog. Ang boses ng pinuno ng Wolf Cavalry ay nagmula sa kabilang dulo. Nang makita ni Julius Reed ang mga coordinate na ibinigay ng Town North King sa mapa, nagsimula na siyang maghinala. Mabundok ang lalawigan ng 5 ilog, ngunit ang lokasyon ng mga koordinasyon ang pinakamalayo sa kanya. Tila masyadong nagkataon lang ito. Ang kakahuyan ay may masalimuot na lupain. Kung gusto talaga ng isang tao na mahuli ang mga tao sa loob, tiyak na hindi sapat ang ilan. Kaya naman, wala siyang ibang magawa kundi tipunin ang lahat ng kanyang puwersa upang maisakatuparan ang tila imposibleng gawaing ito. Sa paggawa nito, mapaparalisa ang network ng panektik sa buong lalawigan ng Five River. At si Julius Reed ay hindi naiiba sa isang bulag. Naisip niya ito, kaya tinawag niya ang Wolf Cavalry na nakaambang sa lalawigan ng Five River. Ang Wolf Cavalry ay may isang espesyal na unit na responsable para sa pagmamanman sa kilos ng kaaway. Ang grupong ito ay gumalaw ng mahiwaga at napakahirap matukoy. Noong araw sa DeMarco Mount, siya mismo ang nanguna sa kanila. Mapa ito man ay dahil sa kanilang kakayahan sa pagmamanman o sa kanilang kakayahang manatiling nakatago, sila ay napakahusay. Hindi sila matukoy ng mga puwersa ng Town North King. Sundan mo sila at alamin kung saan eksaktong patungo ang hari ng Hilagang Bayan. Natapos magsalita si Julius Reed at ibinaba ang telepono. Sa katunayan, ang mga nasa tuktok ay hindi kailanman nagsalita ng kahit isang salita ng katotohanan. Parang laro iyon. Isang laro para sa matatalino. Isang agawan ng kapangyarihan. Ang isang sandali ng kapabayaan ay maaaring humantong sa ganap na pagkawasak. Sinusubukan ng hari ng bayan sa Hilaga na gamitin ang mga tao sa kakahuyan para ilihis ang kanyang atensyon at umalis sa lalawigan ng Five River nang walang nakakapansin. Pero ayon sa impormasyon mula sa Seven Clouds Academy, may mga tao talaga sa kakahuyan. At hindi ito mukhang pansamantalang itinayong lungga na nilayon para akitin sila. Batay sa pagmamanman gamit ang drone, natukoy ni Templeton Lena na maraming tao sa ibaba. Bilis na bilis. Gusto kong makita kung sino ang nagtatago rito. Hawak ni Julius Reed ang telepono, medyo may inaasahan. Muntik na siyang mahulog sa panlilinlang ng Town North King. May paparating. Bigla, may boses na dumating. Biglang huminto ang mga sasakyan sa unahan, tila ba nasangkot sa isang matinding labanan. Bumaba ka at tingnan mo. Itinulak ni Julius Reed ang pinto ng kotse at agad na hinugot ang kanyang Dragon Knight Sword. Hindi mapagkakamalan ang kinang ng espada ng dragon. Oy, Sus Mariosep! Oy, Sus Mariosep! Ang walang tigil na tunog ng mga nakatagong sandata na pinapaputok ay nagpapahiwatig na nagsagupaan na ang dalawang panig. Baliw na dragon. Tumakbo pababa si Templeton Lena mula sa harapang kotse, hinihingal at nakaturo sa kagubatan, may mga halimaw sa loob, hindi tinatablan ng mga talom at sibat. 12-12 ng buhay na ang nawalan ng mga kapatid sa unahan. Tara na. Nang marinig ito, napagtanto ni Julius Reed na seryoso ang sitwasyon. May malaking isda nga pala sa kakahuyan. Sa simula, pumunta lang siya rito para subukan ang kanyang swerte.
Kung nandito talaga si Baylor Davenport, perpekto sana kung mahuhuli siya. Pero kung niloloko siya ng Town North King, magagamit niya ang Wolf Cavalry para subaybayan ang galaw ng kalaban. Sa kalkulasyong iyon, tiyak na magtatagumpay siya sa kahit isang larangan. Pero ngayon, posibleng manalo siya sa magkabilang panig. Kahit ping lang iyon, walang pakialam si Julius Reed na lunukan ito. Ang mga taong hindi tinatablan ng talam, sibat, at maging ng mga pana ay tiyak na hindi madaling kapitan. Kumalabog. Nang marating nila ang harapan, nakita nila ang tatlong lalaking nakaitim at may hawak na mga espadang bakal, nakikipaglaban sa mga disipulo ng Seven Clouds Academy. Sa kabila ng mga tinaga ng espada, tila walang kaalam-alam sa sakit ang mga lalaking nakaitim. Kahit walang dugo, isa-isa, ang mga disipulo ng Seven Clouds Academy ay nalubog sa mga dugo. Instinctively, umatras ang lahat, nakatitig sa tatlong lalaking nakaitim na parang nakakakita ng multo. Umalis ka, kumatok, tumalon si Julius Reed, lumapag sa harap ng tatlong lalaki. Sino ang nandyan? Malamig niyang tanong. Para patayin ka. Walang pakialam na tugon ng lalaking nakaitim. Magsalita ng matapang. Titingnan ko kung anong mga butong bakal ang mayroon ka. Hawak ni Julius Reed ang kanyang longsword gamit ang isang kamay, at marahas na sumisipa pasulong. Punong-puno ng kapangyarihan ang suntok na iyon. Isang mapang-ipang puwersa ang bumagsak mula sa itaas. Alerto, natukoy ng sistema na hindi maiiwasan ang hiwa na ito, isang tiyak na sitwasyon ng kamatayan. Ang mga salamin, na responsable sa pagtulong sa mga cyber troops sa pagsusuri ng kanilang mga kalaban, ay nagpadala ng babalang ito sa chip pagkatapos makuha ang datos. Nagulat din ang mga miyembro ng cyber troops nang marinig ang tunog sa tabi ng kanilang mga tainga. Sinundan sila ng pangunahing sistemang ito sa loob ng maraming taon, palaging nakakahanap ng solusyon sa pamamagitan ng mga imaheng nakalap mula sa mga salamin. Pero ngayon, pumutok, umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkabasag ng metal. Tumulo. Hindi na nakapag-react pa ang miyembro ng cyber troops nang bigla silang nahati sa isang suntok. Walang tigil ang pagtulo ng dugo mula sa mga durog na kalansay na cybernetic. Nakakamangha, kasama ang Grand Knight Sword of Joe. Hindi mapipigilan. Kung may mahigit 10 miyembro ng cyber troops na biglang sumalakay, marahil ay nailigtas sana ang sitwasyon. Total, kahit na napapaligiran ng 12 ng mga tao, ang isang panatiko sa espada ay kayang gumanti ng may kabangisan at makapatay ng ilan. Kung hindi lang naapektuhan ang kanyang pag-iisip, baka hindi pa siya namatay. Hindi rin imposible ang pagtakas. Nakalulungkot, dahil sa gulat, nakalimutang umiwas ng swordsman prodigy na iyon at napatay ng mga cyber troops. At ngayon, wala nang pakialam si Julius Reed. Iwinasiwas niya ang kanyang espada sa ere. Ganoon nga. Nang makita ang sira-sirang bangkay na pinaghalong metal at laman sa harap niya, bahagyang nagulat si Julius Reed, ngunit agad na nakabawi. Mataas na teknolohiya at isang martial artist, isang perpektong kombinasyon kapag pinagsama. Itinaas niya ang kanyang Grand Knight Sword at malamig na sinabi, "Mamatay ka na." Nabunot na ang mahabang espada. Parang karit ng Grim Reaper. Walang cyber iron na mas matigas pa sa longsword na nasa kamay ni Julius Reed. Nang masugatan ang dalawang miyembro ng cyber troops sa kanilang tiyan, tiningnan ni Julius Reed ang hindi mabilang na mga bangkay sa lupa ng akmang hahakbang na sana siya papalapit. Problema, may isang taong tumatagos sa silangan. Hindi makatiis ang mga tauhan natin, pinapatay sila. Isang menor de edad na commander mula sa Seven Clouds Academy, na puno ng dugo, ang tumakbo palapit. Isang estratehikong paglihis, bahagyang napakunot ang noo ni Julius Reed. Dinampot niya ang kanyang longsword at tumakbo diretso patungong silangan. At ilang minuto lang pagkatapos niyang umalis, 12 ng mga bangkay na nakahandusay sa lupa ang biglang tumayo. Ikaw, walang malay na natakot ang mga disipulong naroon mula sa Seven Clouds Academy. Nang malapit na nilang ilabas ang kanilang mga telepono para humingi ng tulong. Oy, Sus Mariosep, walang awang tinamaan sila ng mga pana. Lahat kayo, lumabas na kayo. Target, Shadowgate, sigaw ni Devlin at tumalon papunta sa off-road na sasakyan ni Julius Reed. At sa likuran niya, ang iba pang mga cyber troops ay sumakay din sa mga sasakyan,
pinatay ang sinumang natitirang mga disipulo ng Seven Clouds Academy. Dali-dali silang umalis. NONGO, SO, Hari ng Bayan sa Hilaga, akala mo ba talaga ay hindi ako magbabantay laban sa iyo? Ako, si Devlin, ay hindi kailanman matatalo. Si Devlin, na may sigarilyo sa bibig habang nagmamaneho ng kotse, ay bamulong sa sarili, minamaliit mo ang banal na guro. Paano niya kaya magagamit ang lahat ng kanyang puwersa? Iniisip mo pa rin ba na isakripisyo ako sa panlilinlang mo? Malamang, matagal ka nang tinarget ng isang nakatagong bantay. Tuturuan kita ng isang aral ngayon, ang tanging lugar kung saan walang lihim na pagbabantay ng banal na guro ay kung saan siya magpapakita. Salamat, Hari ng Bayan sa Hilaga. Ang kabalyeryang lobo ay nakakalat sa lahat ng dako. Pero kapansin-pansin, hindi sila lumitaw dito. Sayang lang ang paglalagay ng mga bantay kung nasaan ang banal na guro. Sa silangan ng kagubatan, sumayaw ng maingay si Julius Reed gamit ang kanyang longsword, na sa wakas ay nakapatay ng 8 lalaking nakaitim. Mahigpit na nagtulungan ang 8 ito, medyo nahirapan siyang pakisamahan sila. Pero sa huli, pinatay niya silang lahat. Habang nakatingin sa mga bangkay na nakahiga sa lupa, kumuha si Julius Reed ng panyo sa kanyang bulsa at pinunasan ang dugo sa kanyang mukha. Nakakatakot talaga ang sampaang ito. Sa silangan, halos 100 tao ang napatay ng 8 miyembro ng cyber troops. Nakakatakot na kapangyarihang lumaban. Masama ito. Habang nagmumuni-muni si Julius Reed, isang miyembro ng Seven Clouds Academy ang tumakbo palapit dahil sa takot. May nag-hijack ng sasakyan at umalis. Masyadong malaki ang kagubatan, hindi natin sila mahanap. Kahit ang mga bakas ng gulong ay magulo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1152, Paggunita sa mga lumang panahon, kawili-wili, sabi ni Julius Reed pagkatapos marinig ang ulat. Bahagya siyang natigilan pero hindi niya masyadong binigyan ng pansin. Nakita mo ba ng malinaw kung sino sila? Tila lalong nagiging kawili-wili ang sitwasyon. Hindi naman halata, nakita ko lang na pinaalis ang kotse. Mukhang medyo marami ang tao, sabi ng impormante. Hindi mahalaga, tumawag ka ng ilang sasakyan para pumunta rito. Iwinagayway ni Julius ang kanyang kamay at naglakad papunta sa isang bangkay. Yumoko siya. Habang nakatingin sa figurang nakaitim at may kalansay na gawa sa bakal, dahan-dahan niyang kinapa ito gamit ang kanyang kamay. Mag-click. Nang muling ilabas ang kamay niya, sa kanyang palad ay may isang piraso ng dugo. Sa likod ng maliit na tilad ay isang simbolo ng araw at buwan na nagniningning ng magkasama. Thunder Peak Hall. Tumayo si Julius, may bahagyang ngiti sa mga labi. So, si Devlin pala. Akala ko may pamilyar sa mga taktikang ito. Sa buong Thunder Peak Hall, si Devlin lang ang tanging taong may kakayahang mag-isip ng ganoong plano. Kung isasaalang-alang ang kahangahangang lakas sa pakikipaglaban ng mga sundalong nakaitim na ito, saan nga ba talaga sila balak dalhin ni Devlin? Kung ikukumpara ito sa tawag mula kay Town North King, nahulaan na niya na 8 o 9 sa 10 ang tama. Siguradong naggagamitan ang dalawang yan. Kung tungkol naman sa target, malamang na ito ay ang Divine Dragon Tripod. Pero, peke ang Divine Dragon Tripod. Kung magagamit niya ang Divine Dragon Tripod para ilihis ang atensyon ng lahat, maaaring samantalahin ni Julius ang pagkakataong ito para imbestigahan ang kinaroroonan ni Isabella Worm at ang tunay na dahilan sa likod ng pagkamatay ni Ian Jordan. Templeton Lena, sumenya si Julius, at nag-uutos, humayo ka, ipakalat mo ang balita. Sabihin mong nasa kamay ni Devlin ang Divine Dragon Tripod, at nagtagumpay siya. Boss, gagana ba talaga yan? May maniniwala ba? Templeton, may bahid ng pag-aalala ang tono ni Lena. Naniniwala ang buong mundo na si Mad Dragon ang may hawak ng Divine Dragon Tripod. Nang muling umangat ang bandila ng Seven Clouds Academy, kumalat ang balita na parang apoy. At lahat ay naniwala rito. Kung ngayon ay may balita na nasa kamay na ni Devlin ang Divine Dragon Tripod, malabong may maniniwala rito. Paanong ganoon kadaling nawala ng Mad Dragon ang ganoong kayamanan? Hindi ba't taga Seven Clouds Academy si Devlin? Sabihin mo na lang na nunal siya na itinanong ko sa loob ng Thunder Peak Hall. Ngayon, hiwalay na siya kay Granny Zaihua at tahimik na nawawala kasama ang Divine Dragon Tripod. Kung maniniwala man sila o hindi, hindi na mahalaga iyon.
Itinuro ni Julius ang bakal at bakal na nakakalat sa lupa, walang pakialam na nagsalita, kumuha ka ng ilang litrato at sabihin mong mga tropa sila ni Devlin. Walang kapantay sa lakas ng pakikipaglaban, walang sino man sa mundo ang makakalaban. Kapag kumalat na ang balita, sundan mo ito ng killing order. Naiintindihan ko, tumanggo si Lena sa Templeton, ngunit mayroon ding bahid ng pagkalito, Mad Dragon, dahil malamang na hinahabol ni Devlin ang Divine Dragon Tripod, ang tawag sa telepono na natanggap mo mula sa North Sea Town North King. Hindi niya maintindihan kung bakit malalaman ng Town North King ang lokasyon ni Devlin at kung bakit niya ito pagtataksilan. Si Devlin, na laging mailap na parang dragon, ay muntik ng matisod sa pagkakataong ito. Si Devlin ay talagang tuso. Ang pagtataksil sa kanya ng Town North King ay malamang na nangangahulugang nalaman niya ang tungkol sa Divine Dragon Tripod mula kay Devlin at gusto niya itong lokohin at itago para sa kanyang sarili. Samantala, malamang na naglalaro lang si Devlin, niloloko tayo para umalis. Mahinahong nagsalita si Julius, nakahalukip-kap ang mga kamay sa likuran niya, habang hinihintay ang pagdating ng mga sasakyan at nakikipagkwentuhan kay Lena sa Templeton. May ipapakita ako sa'yo. Inilahad niya ang kamay niya habang hawak ang remote control. Ano ito? Tiningnan ito ni Lena sa Templeton, pamilyar na pamilyar ito sa kanya. Pagdating ko, may mga bomba akong nakakabit sa ilalim ng chassis ng bawat kotse. Hulaan mo kung anong mangyayari kapag pinindot ko ito. Nakangiting sabi ni Julius, saka pinindot ang buton. 20 kilometro ang layo. Oy, sus Mariosep. Isang hanay ng mga sasakyan ang sumiklab at naging matataas na apoy. Kuwit, ng hapong iyon. Kumalat na parang apoy ang balita sa buong komunidad ng martial arts. Walang nakakaalam kung ito ay totoo o hindi, ni walang sino man ang makakatunten sa orkestrador sa likod nito. Ayon sa mensahe, si Devlin, dala ang Divine Dragon Tripod, ay nakaalis na sa Thunder Peak Hall at nagpaplanong magtago. Tunay nga, noong tumakas siya mula sa Seven Clouds Academy ilang taon na ang nakalilipas, dala niya ang Divine Dragon Tripod, at ang tila pagtakas niya sa Thunder Peak Hall ay isa lamang pakana. Sa katunayan, ito ay inayos ni Mad Dragon. Ngayong tamang panahon na, babalik na si Devlin sa Seven Clouds Academy. Kasunod nito, naglabas ang Seven Clouds Academy ng isang nangungunang killing order, na tinaguri ang traidor si Devlin at itinatanggi ang anumang kaugnayan kay Mad Dragon. Kasabay nito, sa unang pagkakataon, inamin ng Seven Clouds Academy na ang Divine Dragon Tripod ay kasalukuyang nasa kamay ni Mad Dragon at nag-upload ng larawan nito sa isang online platform na exclusive para sa martial arts community. Ngunit di nagtagal, napagtanto ng mga tao na ang larawan ay kinunan ilang taon na ang nakalilipas. Tumitindi ang mga pagdududa sa komunidad ng martial arts. Samantala, tahasang idineklara ng Thunder Peak Hall si Devlin bilang isang traidor, na sinasabing tumakas ito kasama ang kanilang pinakamahuhusay na miyembro ng cyber. Ipinagkatiwala pa nga ni Lola Zaihua kay Brazen Beaumont ang paggamit ng mga tracking device na naka-embed sa mga miyembro ng cyber para maibunyag sa publiko ang lokasyon ni Devlin. Kumalat ang mga haka-haka habang sinimulang suriin ng lahat ang mga rutang maaaring tinahak ni Devlin. Sa sandaling ito, sa loob ng isang kuweba, punong-puno ng mga sugat si Devlin, at hingal na hingal. Sus Mariosep, kung hindi dahil sa aking pagiging handa at suot ang isang patong ng proteksyon, baka naging abo na ako ngayon. Samandal siya sa pader ng kuweba, nahihirapang tanggalin ang isang sira-sirang vest. Ang vest na ito ay isang high-tech na kababalaghan mula sa Thunder Peak Hall, gawa sa high polymer na malambot na metal na hindi kayang tumagos kahit ang mga darts. Ngunit ito ay napakamahal, isa lamang sa bawat libo ang maituturing na isang magandang piraso. Sa buong Thunder Peak Hall, sila lang ni Granny Zaihua ang nakasuot nito. Bagamat naniniwala si Devlin na ang pagpapakita ng kanyang mukha ay mangangahulugan ng tiyak na kamatayan, mas ligtas pa rin ang pakiramdam niya sa suot nito. Marahil, maaari pa nga nitong harangan ang espada ng isang Grandmaster. Hindi naman gaanong gumanda ang kalagayan ng mga miyembro ng cyber. Mabuti na lang at dahil sa kanilang mga butong bakal, kahit maliit na bahagi lang ang nabura sa pagsabog, karamihan ay napreserba. Hindi maiiwasan, ang kakayahan sa pakikipaglaban ng mga nakaligtas na ito ay lubhang nabawasan. Halos lahat sa kanila ay may mga sugat.
Julius Reed, ikaw ang unang nangligaw sa akin, Devlin. Napansin ko na ang paghihiganting ito. Idagdag mo pa ang dating score sa Seven Clouds Academy, at dahan-dahan natin itong aayusin. Swoosh! Sus Mariosep, N on 0, S Omicron. Inilabas niya ang isang malaopakong bote ng salamin mula sa kanyang dibdib at binuksan ito, kasabay ng isang alon ng lamig na bumubuga palabas. Ginoo, Devlin, ito ay, pagkabukas pa lang ng takip ng maliit na bote, doon na nabaling ang atensyon ng lahat ng miyembro ng cyber. Kailangan mo pa bang humingi ng tulong para inumin ang dugo ng anak ko? Tumawa si Devlin, umiiling habang isinasalok ang maliit na bote ng salamin sa kanyang bibig. Patak-patak, tumulo ang pulang dugo mula sa bote papunta sa bibig ni Devlin. Ang bote na salamin ay may low temperature vacuum effect, na tinitiyak na ang dugo ay maaaring mapangalagaan sa loob ng 1 taon nang hindi nasisira. Pumutok, nang makumpirmang wala nang natira, marahas na inihampas ni Devlin ang bote sa dingding. Magpahinga ka, bukas, sasamahan mo ako para kunin ang Divine Dragon Tripod. Huminga siya ng malalim, ang mga mata niya ay puno ng galit. Dahil sanay na sana sa mga ganitong pakana, ang maging biktima ng mga ganitong pakana ay talagang hindi ko matiis. Hari ng bayan sa Hilaga, napaka-inosente mo. Parang ang mga mandirigma talaga ay kulang sa matalas na pag-iisip. Kinuha niya ang kanyang telepono, buti na lang at hindi ito nasira. Pagkatapos mag-dial ng numero, kumuha siya ng sigarilyo mula sa kanyang dibdib. Kuya, si Devlin ito. Simula nang maghiwalay tayo sa Seven Clouds Academy, na-miss na kita. Balita ko nasa iyo ang Divine Dragon Tripod. Nagpaplano akong pumunta sa Shadow Gate para balikan ang mga nakaraan. Pagkatapos noon, ibinaba na niya ang tawag. Sa madilim na kuweba, naglabas si Devlin ng lighter at sinindihan ang sigarilyo sa kanyang bibig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1153, Traidor, Boss, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Shadow Gate, punong himpilan. Nang makarating sa kanila ang balita ng tuluyang pagkawasak ng Medicine King Valley, ang mundo ng martial arts ay tuluyang nabalot ng anino. Dahil itinatag ang Shadow Gate bilang isang organisasyon ng mga defector mula sa Seven Clouds Academy, natural lang na ito ang unang dumanas ng matinding epekto. Simula nang dumating ang balita, ang buong Shadow Gate ay nabalot ng matinding takot. Ang takot at pagkabalisa ay malalim na nakabaon sa puso ng lahat. Sa sandaling ito, sa engranding bulwagan ng Shadow Gate, ang pinuno ay nakaupo sa isang upuang gawa sa bakal, hawak ang isang telepono. Nanatili siyang tahimik. Pinuno, ang pangalawang pinuno ay napatay sa Medicine King Valley. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Malakas ang pag-angat ng Seven Clouds Academy, guguluhin ba tayo ng Mad Dragon? Sa ibaba, patuloy na nagtatanong ang mga miyembro ng Shadow Gate. 12 ng mga pangunahing miyembro ang nakatayo sa loob ng Grand Hall, ang kanilang mga mukha ay bakas ng takot. Nag-organisa ang Medicine King Valley ng napakalaking puwersa, na sinasabing sinusuportahan ng dalawang nangungunang sekta, ang Shoe Mountain at Sky Slaughter Sect. Gayunpaman, sila ay tuluyang nalipol. Paano kaya ito kakayanin ng maliit na Shadow Gate? Huwag magpanik. Bahagyang itinaas ng pinuno ng Shadow Gate ang kanyang ulo at muling tiniyak sa isang metalikong boses, nasa silangan pa rin si Mad Dragon, hindi ka pa mamamatay. Nakasuot siya ng itim na damit, at natatakpan ng metal na maskara ang mukha. Sa kanyang ulo, may isang itim na sombrero na nakakabit sa kanyang roba. Pero, sa ibaba, may isa pa ring nagpahayag ng pag-aalala, pero, hindi naman tayo pwedeng magpatuloy ng ganito habang buhay, di ba? Mamumuhay ba sila sa walang humpay na takot araw-araw? N on Omicron, 0. Karaniwan, nagmamarcha sila paikot-ikot, ginagamit ang malakas na lakas ng Shadow Gate para makapukaw pa ng alitan sa bundok Sulan. Balak nilang takutin ang mga lokal na ahas at gawing hindi mapag-aalinlangan ng lokal na Panginoon si Shadow Gate. Noong mga nakaraang araw, kapag lumalabas sila, ang mga miyembro ng Shadow Gate ay nakasuot ng roba na may markang simbolo ng organisasyon at nakamasid sa mga humahanga nilang titig. Pero ngayon, hindi na sila nang ahas na ibunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan bilang Shadow Gate, dahil sa takot sa paglilinis ng mga tao ng Seven Clouds Academy.
Simula noong labanan sa Medicine King Valley, maging ang kanilang tulog ay naging hindi mapakali. Sa kanilang mga panaginip, nakita nila ang baliw na dragon na nakatayo sa tabi ng kanilang mga kama. Kahit ang mga mahina ang loob ay kinailangang matulog ng naka-diaper para hindi mabasa ang kama. Sinabi ko na, kasabay ng isang whoosh, biglang tumayo ang pinuno ng Shadow Gate at pilit na inalog ang kanyang itim na kapa, na naglabas ng tunog na parang mga mekanikal na gear na gumugulo. Ano ba ang gulat na yan? Hindi pa tayo nahahanap ni Mad Dragon, di ba? Natahimik ang lahat. Tapikin, tapikin, tapikin. Ang pinuno ng Shadow Gate, na nakasuot ng makakapal na batang bakal, ay unti-unting naglakad patungo sa gitna ng malaking bulwagan. Isara ang mga pinto. Oy, Sus Mariosep, sa kanyang utos, mahigpit na isinara ang mga bakal na pinto ng malaking bulwagan. Mag-click. Sa itaas nila, nakabukas ang lahat ng ilaw. Ang Shadow Gate ay isang napaka-espesyal na pag-iral, bawat istruktura ay hindi mapaghihiwalay sa metal. Kasama ang sahig ng Grand Hall, na gawa sa purong bakal. Ang mga pinto, kama, upuan, maging ang mga dingding, ay pawang metal. Madilim na metal. Medyo mapang-api ang kapaligiran. Kumalabog. Itinapon ng pinuno ng Shadow Gate ang teleponong hawak niya sa lupa. Pinagpira-piraso niya ito. Boss, ano ka ba? May nagtanong. Ang mga nakatayo sa Grand Hall ay pawang mga taong may matataas na katayuan at dakilang kapangyarihan sa Shadow Gate. Karamihan ay mga pangunahing tauhan ng kani-kanilang mga departamento. Sino ang nakapunta na sa kwarto ko? Tanong ng pinuno. Simula nang maitatag ang Shadow Gate, ganito na ang boses niya. Parang mga gears na desingaw na walang humpay na gumiling, na lumilikha ng ingay. Ito ay malupit at lubhang nakakabahala. Walang sumagot. Yumuko ang lahat. Magsalita ka. Sumigaw siya ng malakas, ang kanyang matinis na boses ay nagpang-inig sa lahat at ikinatakot sila. Leader, nakita ko si Paxton Cook na pumasok sa kwarto mo. Itinuro ni Zylan Radcliffe si Paxton Cook at nagsalita. Ama, kumatok. Lumuhad sa lupa si Paxton Cook, takot na takot, hindi ako pumunta roon. Ang langit at lupa ang aking saksi. Konsensyang may kasalanan. Itinuro ni Zylan Radcliffe si Paxton Cook at malamig na sumangot, magsalita ka. Anong ginagawa mo sa kwarto ng boss mo? Ako. Nauutol na sabi ni Paxton Cook, sandaling nawalan ng sasabihin. Sa gitna natin, lumitaw ang isang traidor. Sa mga kamay ng pinuno ng Shadow Gate, isang hindi inaasahang nakatagong kahon ng mga armas ang lumitaw. Ang bunganga ng nakatagong kahon ng mga armas ay nakadikit mismo sa noo ni Paxton Cook. Ama, ako, nang inig ng husto ang katawan ni Paxton Cook, hindi mahanap ang mga salita. Boss, baka may hindi pagkakaunawaan. Matagal nang tapat sa iyo si Paxton simula nang sumali siya sa Shadow Gate. Oy, Sus Mariosep, bago pa matapos magsalita ang miyembro ng Shadow Gate. Pumutok ang nakatagong kahon ng mga armas. Tumalsik ang dugo sa mukha ng taong nagsalita. Natamba si Paxton Cook sa lupa, dilat na dilat ang mga mata. May butas ng bala sa pagitan ng mga kilay niya. Patay na siya. Binalot ng katahimikan ang lahat. Walang nang ahas na magsalita muli. Boss, Paxton Cook, ang traidor na ito, sigurado, malapit nang magsaya si Zylan Radcliffe sa pagkamatay ni Paxton Cook nang biglang idiniin ang bunganga ng nakatagong kahon ng mga armas sa kanyang ulo. Boss, wala akong kinalaman dyan. Agad na namutla ang mukha ni Zylan Radcliffe. Kung wala kang kinalaman, paano mo nalaman na binisita ni Paxton ang kwarto ko? Mababa at nakakairitang ang boses ng pinuno. Sobrang hindi komportableng pakinggan. Ako, napadaan lang ako, nauutol na sabi ni Zylan Radcliffe, hindi ko alam, nagkataon lang. Kung gayon, tingnan mo ito. May inilabas ang pinunong isang maliit na bagay mula sa likod ng kanyang baywang. Ang tripod ng banal na dragon. Casual niyang sinabi. Ano, malaki ang ipinagbago ng lahat ng tao sa bulwagan. Nang umalis ang pangalawang pinuno sa Shadow Gate para pumunta sa Medicine King Valley, hindi ba't dapat niyang hanapin ang Divine Dragon Tripod? Walang dapat ikagulat, 4 na taon ko nang hawak ang bagay na ito, dahan-daang itinaas ng pinuno ang nakatagong kahon ng mga armas. Oy, Sus Mariosep! Oy, Sus Mariosep! Oy, Sus Mariosep!
Sumabog ang mga pana, binasag ang mga ilaw sa itaas. Nabalot ng kadiliman ang buong bulwagan. Sa kadiliman, ang Divine Dragon Tripod ay naglabas ng mahinang berdeng ilaw. At ang mga kamay ni Zylan Radcliffe ay kumikinang din na berde. Anong nangyayari? Sandaling binalot ng takot ang lahat. Pinahiran ko ang Divine Dragon Tripod ng isang luminescent na material. Kapag nahawakan na ito, hindi na ito maaaring hugasan sa katawan ng kalahating buwan. Umalangaw sa pandinig ni Zylan Radcliffe ang mapanglo na boses ng pinuno, parang pagtunog ng isang malaimpyernong kampana. Ngayon, may iba ka pa bang gustong sabihin? Itinaas niya ang nakatagong kahon ng mga armas, idiniin ito sa ulo ni Zylan Radcliffe. Ama, kumatok. Lumuhad si Zylan Radcliffe sa lupa, sumisigaw, hindi ko sinasadyang nalaman na mayroon kang Divine Dragon Tripod. Ngayong matatag na ang Seven Clouds Academy, kinailangan kong maghanap ng backup plan para sa aking sarili. Nangako si Devlin na tutulungan niya akong ligtas na makaalis kay Shadow. Oy, Sus Mariosep, pumutok ang nakatagong kahon ng mga armas. Bumagsak sa lupa si Zylan Radcliffe. Buksan mo ang pinto. Mahinahong umungal ang pinuno, langit-ngit. Dahan-daang itinulak pabukas ang makapal na bakal na pinto. Itaas mo ang mga gamit. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at may isang tao sa labas na may dalang isang malaking kahon. Sumikat ang liwanag mula sa labas, na nagbigay liwanag sa dalawang katawang nakahiga sa lupa. Putok, mabigat na nakalagay ang kahon sa loob ng bulwagan. Lumapit ang pinuno at binuksan ito. Sa loob, mayroong hindi mabilang na mga Divine Dragon Tripod na magkakamukha. Ngayon, lumingon kayong lahat. Pagkasabi niya ng mga salita, agad na napalingon ang mga tao sa Shadow Gate. Pagkalipas ng isang minuto, ang pinuno, na walang dala, ay naglakad pabalik sa harapan ng bulwagan. Ngayon, bawat isa sa inyo ay kumuha ng isang Divine Dragon Tripod at umalis sa Shadow Gate. Tandaan mo, kapag nawala mo ang bagay na ito, ako mismo ang tatapos sa pagpatay sa iyo. Sumando siya sa upuang gawa sa bakal, habang nakapatong ang ulo sa kanyang kamay, sa loob ng isang buwan, hahanapin ko ang bawat isa sa inyo ng personal. Kunin mo ang Divine Dragon Tripod, o ang buhay mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1154, Pagkatalo habang nililibot ang tingin sa paligid ng walang laman na Great Hall, ang pinuno ng Shadow Gate ay bumantong hininga ng malalim. Devlin, gusto mo akong takutin na umalis dala ang Divine Dragon Tripod, para mahadlangan mo ako sa kalagitnaan. Pero naisip mo na ba, noong unang panahon, ako ang nakatatandang kapatid mo. Tumayo ang pinuno, ang mga kamay ay nakahawak sa likuran ng tronong bakal. Bigla niya itong hinayla palabas. Slash, slash. Isang mahabang espada na may nakaukit na bungo ang lumitaw sa kanyang kamay. At sa hawakan, may isang karakter, talo, sa 7 mga ugat, ang pinakamalamig ang dugo. At ang tunay niyang pangalan ay Tyler Thomas. Ang 7 veins ay may kanya-kanyang kalakasan. Noon, sa ilalim ng impluwensya ng talo, pinalitan ni Tyler Thomas ang kanyang pangalan at nakapasok sa Seven Clouds Academy. Sa wakas, nakuha na niya ang Divine Dragon Tripod. Kahit ang may-ari ng ugat ng kanyang ugat ay walang kaalam-alam dito. Ngunit pagkatapos ng 4 na taon ng may sensinang pag-aaral, hindi pa natuto si Tyler Thomas kung paano gamitin ang kayamanang ito. Ngayong nabunyag na ang lahat, wala na siyang ibang pagpipilian. Devlin, maaga o huli, ako mismo ang papatay sa iyo, matandang aso. Kumalabog. Pagkatapos magsalita, itinulak niya ang mahabang espada pabalik sa likod ng trono. Tumalikod siya at umalis. N-O-C. Tuldok-tuldok-tuldok. Kung gayon, ang iyong Panginoon ay si Kyler Reid. At siya mismo ang nagplano ng digmaan sa North Sea. Ang Everton Davenport ang naging dahilan ng pagkakasala. Lungsod ng Gonzales. Maliit na bahay na istilong kanluranin. Naupo si Julius Reed sa sofa, nakatingin kay Night Fairy sa harap niya, na tila isang batang babae na nakagawa ng mali, at nakangiting nagtanong, talagang hindi mo ako pinaalam, di ba? Pasensya na, yumoko si Gabriel Abernathy, marahang sinasabi, palagi kong iniisip. Ang iyong kabalyeryang lobo ang pumatay sa aking mga tao. Kaya nagkunwari akong si Keller Radcliffe. Alam ko, gusto mo rin akong suntukin.
Pero kahit may hawak kang kutsilyo, nag-alangan ka pa rin, magalang na sabi ni Julius Reed, habang ang mga binti ay nakasandal sa mesa. Alam mo, medyo nagulat si Gabriel Abernathy, kung gayon ikaw. Kung tinamaan ka, tinitiyak ko sa iyo, ang kutsilyong iyan ay tatama na sa puso mo. Inabot ni Julius Reed ang isang mansanas at kumagat ng malutong. May lason dyan, sinubukan siyang pigilan ni Gabriel Abernathy ngunit huli na ang lahat. Nakalunok na ni Julius Reed ang mansanas. Ang ganap na alikabok na iniwan mo rito. Medyo kakaiba ang itsura ni Gabriel Abernathy. Huwag kang mag-alala, hindi epektibo sa akin ang lason na iyan, sabi ni Julius Reed, habang walang pakialam na kinakain ang mansanas. Ang banal na Panginoon ay hindi tinatablan ng lahat ng lason, walang lason sa mundo ang nakakaapekto sa kanya, sabi ni Lillian Thompson, na nakatayo sa likuran ni Julius Reed, na nakangiti rin. Ang tanging ganap na alikabok, na lubos na walang bisa. Pero, may isang gamot na hindi niya kayang tanggihan. Sumabat si Nelson, na nagluluto sa kusina. Tama, hari ng dragon. Ang epekto ng gamot ay tumagal ng mahigit 3 oras, pero hindi ka pa rin nagda-detox. Sa sandaling iyon, namula ang mukha ni Julius Reed. Biglang nawalan ng dating ang mansanas na hawak niya. Kumabog. Itinapon niya ang mansanas sa basurahan, habang nakakuyom ang mga kamao. Anong lason? Nagulat si Lillian Thompson, banal na Panginoon, totoo ba ito? Pero matagal na akong nasa tabi mo at wala akong kaalam-alam tungkol doon. Hehe, makinig ka sa kalokohan niya, tumayo si Julius Reed at umalis na natatarantang. Gabriel Abernathy, lumabas ka. Bumangon si Night Fairy, medyo naguguluhan. Kahit komportable ka sa loob ng bahay, bakit kailangan pang lumabas? Paglabas niya, nadatnan niya si Julius Reed na nakaupo sa baitang sa ibaba, naghahadjas ng mga maliliit na bato. Guro, magalang niyang tinawag ito. Kung hindi siya sinagip ni Julius Reed, baka patay na siya noon pa. Sinasabi mo bang si Kyler Reed ay isang Elder Victor ng the North Sea? Tiningnan ni Julius Reed ang Night Fairy, na ngayon ay may ibang anyo na, at mausisa na nagtanong, ito ba ang tunay mong mukha? Hindi, umiling ang diwata ng gabi. Sa totoo lang, matagal na akong interesado kung ano ang tunay mong hitsura. Nabuhay si Julius Reed ng hindi mabilang na taon, ngunit partikular siyang interesado sa Night Fairy. Habang lalong hindi kilala ang isang tao o bagay, lalo nitong pinupukaw ang walang hanggang imahinasyon ng lahat. Parang pagpapalit-palit ba ito ng mukha sa Peking Opera? Syempre hindi. Nagkibit-balikat ang diwata ng gabi at sinabing, isa itong kakaibang sikretong pamamaraan na ipinamana pa mula sa ating mga ninuno, paano ko kayo matuturuhan ng basta-basta? Isa pa, baka hindi ka maniwala sa sasabihin ko. Tumingin siya sa mga mata ni Julius Reed at dahan-daang sinabi, ako mismo ay hindi ko alam kung ano ang hitsura ng aking orihinal na mukha. Time-time ang titig ni Gabriel Abernathy, tila hindi nagsisinungaling. Pag-usapan natin ang mga pangyayari sa North Sea, mas mabuti kung mas detalyado. Nakarinig na ako mula kay Lily Jordan minsan, sabihin mo sa akin kung ano ang hindi niya alam. Kurot ni Julius Reed ang isang maliit na bato at marahang inihagis ito paarap. Si Kyler Reed ay isang Elders Victor ng the North Sea, ngunit ang kanyang ambisyon ay hindi lamang natatapos sa pagiging isang Elders Victor, gusto niyang maging bagong santo ng 10,000 Mountain Alliance. Nang mabanggit ang kanyang Panginoon na si Kyler Reed, isang bahid ng lungkot ang sumilay sa mukha ni Gabriel Abernathy. Pero mabilis itong nawala, namatay ang orihinal na babae sa ilalim ng espada ni Kyler Reed. Ngayon, siya ay muling isinilang. Nang magkunwaring patay si Kyler Reed at pumasok ng mag-isa sa North Sea, totoo nga iyon. Pero may isang bagay akong hindi pa nasabi. Dahan-daang itinaas ng diwata ng gabi ang kanyang manggas, na nagpapakita ng isang simbolo sa kanyang braso. Isa itong purong itim na hexagono. Hindi kalakihan, pero kitang-kita sa maputlang balat ng diwata ng gabi. Ang simbolong ito ay kasama ko na simula pa noong naaalala ko pa, at si Kyler Reed ay mayroon din ito sa kanyang braso. Nakita ko iyon minsan noong nasugatan siya, nag-alangan si Gabriel Abernathy, ngunit nagpatuloy, pinakiusap niya sa akin na ilihim ko ito. Pero ngayon, hindi na mahalaga. Ang isang taong kayang sirain ang sarili niyang alyansa ay tuluyang nawalan ng tiwala sa akin.
Ito ay, hinawakan ni Julius Reed ang braso ni Gabriel Abernathy. Nakatuon ang kanyang mga mata sa simbolong iyon. Noong mga unang taon, may mga pagtatangka na patalsikan ako. Kalaunan, nabigo sila, walang ekspresyong sabi ni Julius Reed matapos ang maikling pananakit ng ulo, pagkatapos, ang natitirang 7 tao ay bumuo ng isang alyansa. At ikaw ay isang inapo ng alyansang ito. Ano? Gulat na sabi ni Gabriel Abernathy, tayo. Nalaman ko lang ito 300 taon na ang nakalilipas ng ipagkanulo ni Lola Zaihua ang alyansa at ipinagpalit ang impormasyong ito para sa immortalidad, sa isang iglap, bumuhos ang mga alaala sa isipan ni Julius Reed. Ang mga usapin ng alyansang Pendleton ay unti-unting naging mas malinaw. Ang naalala lang ni Julius Reed ay binigyan niya si Lola Zaihua ng habang buhay para gawin itong kanyang tagaloob. Pero hindi niya kailanman naalala kung ano talaga iyon. Pendleton. Paulit-ulit niyang sinasabi sa bibig niya. Gabi. Ikaw ay mula sa ugat ng gabi. Hindi ko akalain na ang Night Vane ay walang takot na magtatago sa ilalim ng ilong ko. At ang kunwaring pagkamatay ni Kyler Reed ilang taon na ang nakalilipas ay malamang na isa ring pagtatangka na ibagsak ang 10,000 Mountain Alliance sa pamamagitan ng the North Sea. Totoo nga. Lola Zaihua. Sangay ng Bid Pulse. Noon, 300 taon na ang nakalilipas. Si Lola Zaihua, na mahigit 50 taong gulang, ay personal na pumunta sa 10,000 Mountain Alliance upang magbigay alam. Ang 7 mga utak ay naghiwa-hiwalay na, hindi na nagdidikit-dikit. Kaya naman, binigyan siya ni Julius Reed ng isang tableta kada 30 taon na maaaring magpahaba ng kanyang buhay ng 30 taon. Pulso ng Bids. Sino nga ba ang nasa likod ng Thunder Peak Hall? Anong ginagawa mo? Maya-maya lang, isang boses ng babae ang bumasag sa malalim na pag-iisip ni Julius Reed. Ginagalit mo ba siya? Ganito ba ang ginagawa ng mga tao? Hindi. Nagkakamali ka. Dali-daling binawi ni Julius Reed ang kanyang kamay. At hinayla pababa ni Gabriel Abernathy ang kanyang manggas. Nakakainis ka. Hinahangaan mo lang ang katawan niya. Ginugulo ko siya at hindi ko man lang inaamin. Galit na sabi ni Lily Jordan. Gayunpaman, pagkatapos niyang magsalita, bigla niyang inikat ang kanyang mga mata at bumagsak sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1155, Masiglang Binata, Lily Jordan. Mabilis na tumalon si Julius Reed at hinawakan si Lily Jordan gamit ang isang kamay. Siya ba? Ayos lang ba siya? Nagmadaling lumapit si Gabriel Abernathy at nagtanong ng may pag-aalala, anong nangyari kay Lily Jordan? Mula nang umalis sa bodega, nakatanim na ang damdamin ni Gabriel para sa kanya. Ano man ang mangyari, si Lily Jordan ang nagligtas ng sarili niyang buhay. Sus Mariosep, tinampol ni Julius Reed ang kanyang noo, isang pambihirang tingin ng grabidad ang bumalatay sa kanyang mukha. Lason. Ang lason sa loob ng katawan ni Lily Jordan ang sumiklab. Noong una, ninakaw ni Granny Zaihua, sa pakikipagtulungan ng Nine Spirits, ang ulila ni Ian Jordan at pinalaki ito hanggang sa pagtanda. At patuloy na pinakain siya ng isang uri ng lason sa loob ng kanyang katawan sa paglipas ng mga taon. O sa halip, hindi naman talaga ito lason. Ito ay isang kakaibang uri ng gamot na hindi gaanong ginagamit ng marami sa Medicine King Valley. Wala man lang kahit panlunas dito. Simple lang ang dahilan. Kakaunti lang ang halaga ng gamot na ito. Hanggat ang taong nalasan ay nakikipagrelasyon sa isang taong hindi niya kasekso, natural na mawawala ang lason. Sa ganitong walang kwentang gamot, kailangan pa ba ng panlunas? Ngunit sa kabalintunaan, ang mga bagay na walang silbi ay minsan nagagamit din. Ngayon, natagpuan ni Julius Reed ang kanyang sarili sa ganoong kalagayan. Isa siyang maginoo, at hindi yung tipong magpapakasasa sa kahalayan. Si Lily Jordan, kung tutuusin, ay inapo ni Ian Jordan. Si Ian Jordan, isa sa iilang lalaking tunay na matatawag ni Julius na kapatid. Ito ay isang bagay ng prinsipyo. Bukod dito, si Lily Jordan, sa ilalim ng pagtuturo ng Nine Spirits, ay naging isang batang babae na may pambihirang konserbatibong mga kaisipan. Kung hahayaang pumili, mas pipiliin ni Lily Jordan ang kamatayan. Tulungan mo siyang makatayo, kailangan ko muna ng sandali, iminuwestra ni Julius Reed gamit ang kanyang kamay at umupo ulit sa hagdan.
Napahawak siya sa buhok niya gamit ang dalawang kamay, halata ang pagkadismaya. Lola Zaihua, traidor, paulit-ulit na pagtataksil sa kanila. Ninakaw si Lily Jordan maraming taon na ang nakalilipas, habang siya mismo ay nawala ng alaala 4 na taon na ang nakalilipas. Tila kailangang ilipat pa ang takbo ng panahon ng sabuatang ito. Marahil, nahulaan na niya ang araw na iyon nang itapon niya ang pekeng Divine Dragon Tripod. Muling nalitaw si Julius Reed. Noon pa man ay mausisa na siya kung sino ang lalaking nakaitim na nagbigay sa kanya ng singsing. Maaari kayang, gaya ng sinabi ni Zaid Radcliffe noong malapit na siyang mamatay, na si Ian Jordan iyon. Ian Jordan. Hindi lang si Zaid Radcliffe ang nabanggit nito, kundi pati na rin si Baylor Davenport. Nang sabihin ng tatlong lalaki na may tigre sa mga lansangan, si Julius Reed ay hindi isang taong nawalan ng pag-asa. Pero kapag may bumanggit ng mga bagay na ito, hindi maiiwasan na siya, na nawalan na ng mga alaala, ay maapektuhan. Ang dakilang puntod ni Ian Jordan ay nasa ilalim ng bundok DeMarco. Para mabuksan ang kabaong, kailangan pumunta sa DeMarco Mount. Ngunit ang bundok DeMarco ng sandaling iyon ay puno ng panganib na parang lawan ng dragon at lungga ng tigre. Laganap ang mga nagkukubling panganib. Kung hindi niya nalutas ang rebelyon 4 na taon na ang nakalilipas, imposibleng hindi siya makabalik. Hindi rin niya ginusto. Hindi kailanman naniwala si Julius Reed na ang isang tao ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng mabuti o masama. Sa mundong ito, ang mga bagay ay hindi kailanman basta itim o puti, mabuti o masama. Ang malalakas lang talaga ang may kapangyarihang magpahayag ng saloobin. Kahit sina Devlin at Julius ay hindi siya itinuring na masamang tao. Namamatay ang mga tao sa paghahangad ng kayamanan, gaya ng mga ibon na namamatay sa paghahangad ng pagkain. Lahat ng ginagawa ng isang tao ay para lamang sa kasiyahan ng sarili niyang mga interes. Likas sa tao ang pagiging makasarili. Ang rebelyon 4 na taon na ang nakalilipas ay nagbigay kay Julius Reed ng isang maikling sandali ng kalituhan. Dahil nabuhay siya ng 10,000 taon, bigla siyang nakaramdam ng pagkalito. Ganyan talaga ang puso ng tao, gaano man katagal ang buhay ng isang tao, mahirap pa rin itong arukin. Tumayo siya, tinatanggal ang alikabok mula sa ilalim ng kanyang puwitan. Umalis sa mansyon, lalong lumalala ang lason ni Lily Jordan. Kahit na, tila may tendensya na hindi na ito matiis ng mas matagal. Kinailangang mag-isip si Julius Reed ng paraan upang mailigtas ang kanyang buhay at ang kanyang kawalang kasalanan. Ang maingay na kalye ay palaging abala sa mga taong parot-par ito. Para siyang ordinaryong nagdaraan, walang patutunguhan sa kalye. Ang laro ng kapangyarihan, kapag nasali ka na rito, para kang laban hanggang kamatayan. Tumigil ka dyan. Pero biglang may narinig na boses ng isang lalaki sa likuran niya. Walang pakialam si Julius Reed. Sa paligid niya, walang anumang bakas ng isang figure sa antas ng Grandmaster. Kaya, hindi posibleng may naghahanap ng gulo sa kanya. Lahat ng mga kilala niya ay mga eksperto. Hoy, kinakausap kita. Bingi ka ba? Sumigaw ulit ang boses. Omicron, S. Pero hindi pa rin ito pinansin ni Julius Reed. Sa wakas, isang binata ang tumakbo sa harap ni Julius Reed, umatras patalikod habang sumisigaw, "Bro, nagkukunwari kang bingi at iniisip mong maiiwasan mo yan. Ako ba ang kausap mo?" Itinuro ni Julius Reed ang sarili niyang ilong, habang pinipigilan ang mga hakbang. Tila pamilyar ang binata sa harap niya. Nagkita na sila noon, pero wala siyang maalala kahit isa. Siguradong mga walang kwentang basura. Walang biro. Ikaw lang ang nasa harap ko, kung hindi kita kinakausap, sarili ko ba ang kinakausap ko? Sabi ng binata na may berdeng buhok na nakatayo sa harap ni Julius Reed habang hinahawakan ang buhok nito at sumisipol. Oy, Sus Mariosep, isang sunod-sunod na nagmamadaling yabag ang dumating. Di nagtagal, isang dosenang mga binata na may suot na gintong kwintas at nakasuot ng mga makabagong pananamit ang mahigpit na pumaligid sa kanya. Oy, tungkol saan to? Pinagmasdan ni Julius Reed ang grupo ng mga kabataan sa harap niya, na para bang hindi makapaniwala. Kailan niya na-offend ang mga taong ito? Dahil lang sa inis niya sa mga inaasal ni Lily Jordan, nagpasya na lang siyang aliwin sandali ang mga batang ito. Sa paliparan, tinakat mo ako.
Galit na sabi ng unang binata na may berdeng buhok na pumihil sa kanya, matagal na kitang hinahabol, pero ikaw, bata, napakabilis mong tumakbo. Noong tinawag ko ang mga kapatid ko, wala ka na pala. Habang sinasabi niya iyon, biglang naalala ni Julius Reed kung sino ang taong ito. Nang araw na iyon, pumunta siya sa paliparan para sunduin si Nelson, at pagkababa niya ng kotse, nakasalubong niya ang isang binata na gustong guluhin ang sasakyan nito. Ang butas ng bala na iyon ay gawa ng nakatagong lalagyan ng armas ni Black Wolf, talagang tunay. Naalala lang niya na pagkatapos itong maramdaman ng batang punk na ito, tumawag siya at pagkatapos ay nawala ng walang bakas. Sino ang mag-aakala? Tumawag pala siya para humingi ng backup. Ikaw pala. Ngumiti si Julius Reed at nagtanong, ano iyon? Naaalala mo na ba? Kinamot ng binata ang kanyang berdeng buhok, at mayabang na sinabi, binata, noong nakaraan ay tinakot at pinahiya mo ako. Ngayon, kailangan mo akong pasayahin, naiintindihan mo. Sumabay din sa pangungutya ang mga binata sa tabi niya. Prangkahan natin, ang isang taong hindi pa nahaharap kay Alton Bread noon, ang kanyang bangkay ay nakalutang na sa pantalan ng Gonzales City. Pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti. Isang grupo ng mga 20 taong gulang na umaarte na parang mga matatanda, na tinatawag si Julius Reed na isang binata. Ganoon ba? Bakit wala akong alam na ganoong tao sa Gonzales City? Si Julius Reed, habang nakahalukip-kip, ay malakas na nagtanong, hindi ba't si Aaron Jackson ang pinuno ng Gonzales City? Aaron Jackson. Sumanghal ang binata na nagngangalang Alton Bread, dahil kilala mo si Aaron Jackson, magiging prangka ako. Kapag nakikita niya ako, tinatawag pa niya akong Kuya Alton. Hindi lang ito puro salita, nandyan ang respeto. Napakalakas ng bayaw ko, si Aaron Jackson ay empleyado niya lang. Ganoon ba? Kung gayon, medyo interesado akong makita mismo kung sino ang bayaw mo. Lumingon si Julius Reed, pinagmasdan ang kanyang paligid. Walang tao roon. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bulalas ng binata na kilala bilang Alton Bread bago pa man siya matapos kumain. Oy, sus Mariosep, biglang nagdilim ang kanyang paningin at siya ay nalipad ng ilang metro ang layo. Pagkalipas ng 3 segundo, mahigit 100 tao ang nakahiga sa lupa. Kasabay ng patuloy na mga ungol at daing. Bata, tawagan mo ang bayaw mo. Gusto kong makita kung sino ang matapang, na walang pakialam kay Aaron Jackson. Lumapit si Julius Reed sa binata na may berdeng buhok, at sinasampal ito sa mukha. Ikaw, maghintay ka lang. Nagsimulang umiyak ang binata. Kinuha niya ang kanyang telepono at nanginginig, nagdial ng isang numero, ate, nabugbog ako, bilasan mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1156 na lumabas na bayaw, nakikita kong mayroon kang pambihirang pangangatawan at natatanging talento, tunay na isang minsanang buhay na mahika sa martial arts. Umupo si Julius Reed sa harap ng binata na may berdeng buhok at kumuha ng isang pakete ng tissue mula sa kanyang bulsa, ito na walang kapantay na martial arts manual, ibebenta ko ito sa iyo sa pinakamababang presyo. Bro, sa tingin mo ba tanga ako? Itong pakete ng toilet paper, tapos sasabihin mo sa akin na isa itong walang kapantay na martial arts manual. Nanginginig na iniabot ni Quincy Leopold ang kanyang kamay, takot na takot na. Kamangha-mangha yan, di ba? Isang grupo namin, na hindi man lang kami nakakita ng malinaw, ang natamba ng ganoon na lang. Nakakahiya kaya, nagbubulungan din ang iba. Napakasigurado ni Julius sa kanyang mga kilos, hindi masyadong magaan at hindi rin masyadong mabigat. Alam na alam niya kung kailan dapat huminto. Halos makakalakad na ulit ang mga lalaking ito pagkatapos magpahinga sa kama ng kalahating taon. Kung gayon, bibili ka ba o hindi? Ikinumpas ni Julius ang pakete ng tisyo sa harap ni Quincy Leopold. Dahil sa napakaraming pakana at lihim na labanan, kung minsan ay nakikita niyang kaibig-ibig ang mga batang punk na ito. Hey, bata, huwag kang masyadong mayabang. Maghintay ka lang hanggang sa dumating ang ate ko, at pagsisisihan mo yan. Single ni Quincy Leopold. Kahit may tumutulo pang dugo mula sa ilong niya. Mukhang mayaman at makapangyarihan ka. Dahan-daang inilagay ni Julius ang isang kamay sa ilong ni Quincy Leopold. Ngayon, papatayin kita o papatayin mo ako. Array.
Si Quincy Leopold, na may bali na ilong, ay napangiwi at napasigaw sa sakit. Bibili ka ba o hindi? Tanong ulit ni Julius. Bumili. Bumibili. Bumibili. Nang inag si Quincy Leopold habang kinukuha ang kanyang telepono, napangiwi sa sakit, paano? Magkano? Wala siyang ibang nagawa kundi ang bumili. Kung hindi siya bibili, patuloy siyang mabubugbog. Sino ang makakatagal niyan? Sabi mo mayaman ka, di ba? Hindi ba't tinatawag kang bro, ni Aaron Jackson? 100 milyon, hindi naman sobra, di ba? Bahagyang ngumiti si Julius, lilipat o hindi. Bro, wala akong gaanong pera ngayon. Hintayin mong dumating ang kapatid ko, at hayaan mo siyang ilipat ito, ha? Pakiramdam ni Quincy Leopold ay lubos siyang natalo. Isa siyang mayamang batang Panginoon kung tutuusin na pumupunta sa Gonzales City para bisitahin ang kanyang kapatid na babae. Pero sino ang mag-aakala na mapapasok siya sa ganitong sitwasyon? Ang mabugbog ng isang tao laban sa isang grupo, at ang kahihiyan habang nagwawala sila para sa ngipin, nakakahiya. Kapag kumalat ang balita, mapapahiya siya habang buhay. On-o, si Omicron. Binata, pinapayuhan kita, at hindi kita pinagbabantaan, pinagnalit niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, kapag dumating ang aking kapatid, hindi mananatiling buo ang iyong katawan. Pairan mo ako ng mantika ngayon, at baka may parating ako sa iyo. Ayos lang, gusto ko yung hindi manatiling buo. Naupo si Julius sa tabi ng daan, umaasang makita kung sino ang kahangahangang taong ito na malapit nang dumating. Pagkalipas ng 10 minuto, dahan-daang dumaan ang isang hanay ng mga itim na sasakyan. Pero, nang tingnan ni Julius ang numero ng plaka ng nangungunang sasakyan, naramdaman niyang pamilyar ito. Oy, Sus Mariosep, habang humihinto ang mga sasakyan, lumabas ang 12 ng mga lalaking nakaitim. Batahang Panginoon Leopold. Lumapit ang una kay Quincy Leopold at tinulungan siyang tumayo, ayos ka lang ba? Sira na ang mukha ko, ano sa tingin mo? Galit na sigaw ni Quincy Leopold. Ate, may bumangga sa akin. Nakita niyang bumukas ang pinto ng nangungunang kotse, dali-daling tumakbo palapit, at sumigaw ng duguan ang mukha. Sino ang bumangga sa iyo? May narinig na boses ng isang babae. Mas lalong naging pamilyar ang pakiramdam ni Julius. Siya. Itinuro ni Quincy Leopold si Julius. Susunod. Nagtama ang kanilang mga mata. Ikaw ba yan? Sabay na napabulalas ang dalawa. Sino? Bahagyang tumigil si Quincy Leopold, magkakilala kayo. Sinaktan ka niya. Itinuro ni Itay Huntington si Julius. Oo, ate, alagaan mo siya para sa akin. Sampal. Isang sampal ang iginawad sa mukha ni Quincy Leopold. Ate, bakit mo ako sinaktan? Tuwang-tuwa siya. Ito ay, naikwento ko na sa iyo ang tungkol sa Julius Reed, bulong ni Itay Huntington habang nakanganga ang mga ngipin. Ano, babay? Nang marinig ito, unang nagulat si Quincy Leopold, pagkatapos, tiniis ang sakit ng kanyang matangos na ilong, yumuko siya ng may pilit na ngiti, babay. Parang baha na tumatama sa templo ng hari ng dragon, hindi nakikilala ang sariling pamilya. Mawala ka, mawala ka, mawala ka. Hinayla siya pabalik ni Itay Huntington at sinabihan ang bodyguard sa likuran niya, dalhin sila sa ospital. Hindi niya inaasahan na makikilala niya si Julius Reed sa ganitong paraan ngayon. Medyo nagulat din si Julius Reed. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhang ito, siya pa pala ang bayaw sa kanilang usapan. Mga batang nag-uusap lang yan, huwag mo nang pansinin. Nakatayo si Itay Huntington sa tabi ni Julius Reed, pinipisil ang palda niya gamit ang dalawang kamay, at marahang kinakagat ang mapupulang labi, tila nalilito. Hindi, ayos lang. Tumayo rin si Julius Reed, medyo nahihiya. Medyo malalim ang titulong ito ng bayaw, di ba? Ikaw ba? Abala, tanong ni Itay Huntington, kahit tila pinagsisihan niya ang tanong pagkasabi nito. Hindi naman. Tumanggaw si Julius Reed, sabay turo sa isang kalapit na kafe, ano kaya kung uminom ka? Oo naman. Masayang tumanggaw si Itay Huntington, tuluyang nawala ang kanyang dominanteng kilos bilang CEO. Hindi naman kalayuan ang kafe. Nagpasya silang maglakad. May nakababata ka bang kapatid na lalaki? Binasag ni Julius Reed ang katahimikan. Anak yan ng tiyahin ko.
Namatay ang nanay ko noong bata pa ako, at inalagaan ako ng husto ng tiyahin ko. Pagkatapos kong kumita ng pera, inalagaan ko siya na parang sarili kong ina, paliwanag ni Itay Huntington, may dalang itim na pitaka at suot ang pulang bestida, nakalugay ang itim niyang buhok at matangkad ang pula niyang labi. Hindi masyadong nakakaintindi ang bata, pero hindi naman siya masama. Huwag kang mag-alala, binabantayan ko siya. Kakausapin ko siya ng maayos pagbalik ko, mabilis na paliwanag ni Itay Huntington, tila natatakot na baka magalit si Julius Reed. Ayos lang, pero kailangan talagang disiplinahin ang mga bata. Nagkwentuhan silang dalawa, at di nagtagal ay nakarating na sila sa kafe. Sa sandaling iyon, ang kafe. Punong-puno ang mga tao. Pero may isang mesa sa sulok. Kakalakad lang ni Julius Reed, at bago pa man siya makaupo, may lumapit na sa kanya. Pasensya na po, Ginoo, maaari ko po ba kayong abalahin na ibigay ang upuang ito para sa akin? Ang tagapagsalita ay isang binata. At sa likuran niya ay nakatayo ang isang matandang lalaki. Nang makita ang hitsura ng binata, pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata. Kahit medyo hindi inaasahan, mabilis siyang kumalma. Lumalabas na, magkaibigan tayo. Naupo siya sa isang upuan, sinenyasan si Itay Huntington na tumayo sa likuran niya. Pakiusap, ang mga kaibigang galing sa malayo ay nagdudulot ng kaligayahan. Salamat, basta't ang susunod na pangungusap ay hindi kahit malayo, ang mga kaaway ay dapat matalo, mahinahong sabi ng binata. At ang matandang lalaki, ay nakatayo sa likuran niya. Nakabantay, isang matanda at isang binata, hindi mga simpleng karakter. Ikaw ba, magkakilala kayo? Tanong ni Itay Huntington. Sinabi ng intuition ng isang babae na ang mga bagong dating na ito ay mga kaaway at hindi kaibigan. Anong gusto mong inumin? Treat ko. Tanong ng binata, na nakasuot ng casual na damit, na tila nasa edad 20. At ang matandang lalaki ay nakasuot ng itim na tanika, ang kanyang buhok ay pumuti na. Mga Grandmaster, 2 Grandmaster, talaga? Tanong ni Julius Reed nang nakangiti. Talaga, tumango ang binata, magtitimpla ako ng tsaa. Mahinahong nagsalita si Julius Reed. Kapehan ito, walang tsaa, maigsing sabi ng matandang lalaki. Ang tono niya, hindi pala kaibigan. Kung wala, bumili ka na. Dumilim ang ekspresyon ng binata, at mabilis na tumango ang matandang lalaki, saka nagmamadaling umalis. Dapat ba kitang tawagin bilang hari ng medisina, o dapat ba kitang tawaging Eleanor Wood? Pagkaalis ng matandang lalaki, sumando si Julius Reed sa upuan, at magaan na nagtanong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1157, Regalo, naaalala mo pa ba ako? Nagulat din si Eleanor Wood at sumagot, tawagin mo na lang akong Wood. Lumipas ang mga siglo, mabilis na dumaloy ang panahon. Sa mahabang ilog ng kasaysayan, hindi mabilang na mga tao ang nagdaan na parang mga bulalakaw. At pagkatapos, sila ay naging mga tuyong buto. Ngunit ngayon, nang makita muli ni Eleanor Wood ang kanyang matandang kaibigan. Iba ang naramdaman niya. Matapos matulog ng maraming siglo, nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang mundo ay nagbago, at gayon din ang mga taong nakapaligid sa kanya. Pakiramdam niya ay nasa isang ganap na hindi pamilyar na mundo siya. Nag-iisa, nawala na ang mga nakasakay sa kabayo. Ang mga tao ay naglalakbay sakay ng mga makinang bakal. Ang pananamit ay naging komplikado at iba-iba rin. Mas kaunting tao ang umiinom ng tsaa. Sa halip, umiinom sila ng umuusok na itim na likido. Maraming tao ang tila na pabuntong hininga sa kasiyahan pagkatapos itong inumin. Sinabi ni Zane Ellsworth na ito ay Coca-Cola, isang produktong mula sa ibang bansa. Pero hindi ito ma-appreciate ni Eleanor Wood. Sa isang higop lang, pakiramdam niya ay manhid na ang lalamunan niya. Bukod dito, ang mga taberna sa labas ay puno na ng lason ngayon. Lason sa mga pinggan, lason sa mantika. Kahit na sa tinatawag nilang formula ng sanggol. Nagtataka siya, bakit tila ang mga tao ngayon ay hindi tinatablan ng lahat ng lason. Maaari kayang lahat ng tao ay ipinanganak na may pambihirang mga talento. Nag-iisa si Eleanor Wood. Naguguluhan. Nagbago na ang panahon. Sa loob lamang ng ilang siglo, ang sinaunang panahon ay naglaho na. NONO, S0.
Ngunit noong siya ay natutulog, hindi niya alam na ang sinaunang panahon ay lilito pagkalipas ng ilang siglo. Matapos mabilis na makilala ang mundo, hindi na siya bumalik sa Medicine King Valley kundi dumiretso na lang sa Gonzales City. Mabuti na lang at may mga dati pa ring kaibigan. Habang nakaturo kay Itay Huntington, bahagyang nakangiting sabi ni Eleanor Wood, "Iyong babae." Hindi. Umiling si Julius Reed, patuloy na sinusuri ng kanyang mga mata si Eleanor Wood. "Talagang naaalala kita. Kahit tumanda na ako, hindi naman ako ganoon katanda para hindi ko na maalala kung ano ang hitsura mo noon." Ang immortalidad ay nagbigay daan kay Julio na makaranas ng hindi mabilang na mga tao at pangyayari. Ngunit si Eleanor Wood ay isa sa mga pambihirang taong kayang makipagkompetensya sa kanya sa medisina hanggang sa huli. Malalim ang impresyon ni Julius Reed sa kanya. Sa katunayan, kung hindi lang sana palaging hindi siya tinatanggap ni Medicine King Valley, malamang naisip pa ni Julius Reed na iligtas si Eleanor Wood. Pero ngayon, tila hindi na ito kailangan. Buhay at maayos si Eleanor Wood. At napakabata pa, na para bang itinago siya sa loob ng refrigerator. "Buhay ka pa." Si Julius Reed, habang nakakros ang mga binti, ay marahang tinapik ang kanyang mga daliri sa mesa at ipinahayag ang kanyang mga pagdududa. "Hindi ba't buhay ka pa rin?" Parehong ngiti ang ibinahagi ni Eleanor Wood habang nagsasalita. Ang dalawa, tulad ng matagal nang hindi nakikilalang magkaibigan, ay walang tensyon sa mga nakabunot na espada, kundi sa halip ay isang mainit na kapaligiran. "Hindi tayo pareho, hindi ako pwedeng mamatay. Pero ikaw, hindi ka na dapat nabuhay hanggang ngayon, di ba?" Pagkatapos magsalita ni Julius Reed, iniunat niya ang kanyang kamay at kinurot ang mukha ni Eleanor Wood. "Tigilan mo na." Saka lamang bumalik si Zane Ellsworth, na lumabas para bumili ng tsaa, at nang makita ang eksenang ito, sumugod siya. Ang kanang kamay niya ay naging kuko at agad siyang umatake. "Lumayas ka, putok." Bago pa makapag-react si Julius Reed, sumigaw na si Eleanor Wood at direktang tinaboy si Zane Ellsworth. Oo, pakiramdam ni Zane Ellsworth ay parang nabasag ang kanyang mga laman loob, masakit na kinilala ang pahayag. "Walang galang ang mga katulong, huwag kayong magdamdam." Nakangiting wika ni Eleanor Wood. "Wala lang yun, at least alam mo naman ang mga patakaran. Isa pa, wala akong pakialam sa mga ganyang langgam." Si Julius Reed, na parang kinurot ang isang bata, ay kinurot ang mukha ni Eleanor Wood ng pabalik-balik. Tila hindi pa nasiyahan, marahan niyang sinuntok ang dibdib ni Eleanor Wood gamit ang kanyang kamao. Napakatatag, napakakinis ng balat, parang si Nelson. "Magaling, kapatid." Binawi ni Julius Reed ang kanyang kamay, medyo nagulat, parang totoong tao. "Ang sabi mo." Kumaway si Eleanor Wood, at agad na inilapag ni Zane Ellsworth ang 2 tasa ng tsaa na kabibili lang nila sa mesa. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng iyon, bumalik na siya sa kanyang pwesto. "Ako ay isang tunay na tao, tunay at tapat." Kinuha ni Eleanor Wood ang tasa ng tsaa at tumingin kay Julius Reed, habang mainit pa. Kinuha rin ni Julius Reed ang tasa ng tsaa at inubos ito sa isang lagok. Tulad noon, walang gaanong pag-unlad. Tiningnan niya ang walang laman na tasa at dinilaan ang kanyang mga labi, 37 nakamamatay na lason, 4 na higit pa kaysa noong una tayong nagkita. Isang eksperto. Inubos din ni Eleanor Wood ang kanyang tsaa sa isang lagok at pagkatapos, medyo nagulat, ay nagsabi, "Talagang alikabok. Talaga, ninakaw mo ang formula ko." Ganap na alikabok. Ang pinakasikat na metodolohiya noong panahon ng henyong hari ng medisina. Kahit ang mga Grandmaster ay walang paraan para kontrahin ito. Pero ngayon, pagkatapos itong inumin, umakto si Eleanor Wood na parang walang nangyari. "Sa totoo lang, niloko mo ako noon." Ngumiti siya at umiling, "Oo nga, wala akong laban sa'yo, pero kahit ganoon ang paraan ko, hindi ko pa rin mapigilan ang pride ko. Kaya naman, dahil hindi ko napigil ang huminga, nakaligtas ako." Patuloy silang nag-usap, na nag-iwan kay Itay Huntington na lubos na nalilito. "Ano nga ba talaga ang relasyon nila? Nabalitaan kong ikinasal ka na." Sumulyap si Eleanor Wood kay Itay Huntington at may kinuhang pulang sobra mula sa kanyang dibdib at inihagis ito kay Julius Reed, isang maliit na regalo. "Kung hindi ako mali, ang sobrang ito ay may 3 nakamamatay na lason, lahat ay nakamamatay kapag nadikitan."
Kinuha ni Julius Reed ang pulang sobra, marahang inamoy ito, at tila nagulat, 7 uri. Dagdag na dami, pareho lang ang presyo. Total, matagal na tayong magkaibigan, nakangiting sabi ni Eleanor Wood. Tingnan ko kung ano ang nasa loob. Binuksan ni Julius Reed ang pulang sobra, at nakita ang isang pangkabit na jade sa loob. Malamig na jade na 1,000 taon ang haba, walang kasing halaga, dagdag ni Eleanor Wood. Dahan-daang hinawakan ito ni Julius Reed gamit ang kanyang kamay, tumango, hindi ba talaga nalasan? Ang jade clasp na ito ay gawa nga sa 1,000 taong malamig na jade. Napakahusay ng kalidad, yung tipong hindi mo mabibili ng pera. Pero wala itong lason, malinis hanggat maaari. Nagkikita ang mga dating kaibigan, dapat akong magdala ng regalo para sa hipag. Kung hindi, talagang mapapahiya ako. Tumingin si Eleanor Wood kay Itay Huntington at pinaikit ang mga mata, mabait ang babaeng ito, napakaswerte ng itsura niya. Tanging, ano lang, tanong ni Itay Huntington na may pagtataka. Kaya lang, birhen pa rin ang babaeng ito, hindi ka naman impotent dahil sobra ang ininom mo sa gamot, di ba? Wika ni Eleanor Wood, saka inilabas ang panulat at papel mula sa kanyang dibdib, at mabilis na isinulat ang race eta. Maniwala ka sa akin, siguradong gagana ito. Walang sino man sa mundong ito na mas nakakaintindi ng medisina kaysa sa akin. Pagkatapos, itinulak niya ang papel palapit sa kanila. Sok, namula ang mukha ni Itay Huntington, parang nabibigatan sa kahihiyan. Sayang, hindi ko siya asawa. Isinuksok ni Julius Reed ang pangkabit ng jade sa kamay ni Itay Huntington, at pinayuhan ito, mag-ingat ka, hindi mo ito mabibili kahit sa 100 bilyon. Medyo naguluhan si Itay Huntington. Hindi mo asawa. Tinaasan ni Eleanor Wood ang kanyang kilay, kung gayon, nasaan ang hipag? Mukhang kailangan ko pang maghanda ng isa pang regalo. Julius Reed, bigay ito ng kaibigan mo. Medyo nalilito si Itay Huntington. Sa kanyang malabong katayuan, saan siya maglalakas loob na tanggapin ang isang napakahalagang regalo? Itago mo na, libre yan. Kumaway si Julius Reed, bumalik ka muna, magkikita tayo sa ibang pagkakataon. Sige, nag-atubili si Itay Huntington, pagkatapos ay bamulong sa tainga ni Julius Reed, mag-ingat ka, mag-ingat ka. Pagkasabi niya noon ay mabilis siyang umalis dala ang kanyang bag. May isang bagay akong sa tingin mo ay maaaring hindi mo alam. Pagkaalis ni Itay Huntington, nagsalita si Julius Reed, pinatay ko ang buong Medicine King Valley mo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1158 tulong, ikaw. Pagkarinig ng mga salitang ito, humakbang pasulong si Zane Ellsworth. Swoosh! Sus Mariosep! Pero bago pa siya makapagsalita, isang malakas na ihip ng hangin ang humampos sa kanya, dahilan para lumipad siya. Hindi mo naiintindihan ang mga patakaran. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Kung may susunod pa, ipapadala kita para makipagkita sa kanila. Malamig na sabi ni Eleanor Wood. Oo, matapos marinig ito, pinunasan ni Zane Ellsworth ang sariwang dugo sa sulok ng kanyang bibig at tapat na umatras. Natural lang na alam niya kung sino ang tinutukoy ni Eleanor Wood. Ang mga Supreme Elders na iyon sa loob ng boulevard, nagyayelo sa yelo. Sa totoo lang, galit na galit ako. Kinuha ni Eleanor Wood ang tasa ng tsaa, sinalinan ito ng buo para kay Julius Reed, pagkatapos ay nilagyan ng sarili niya. Narinig ko ang balitang ito pagkaalis ko pa lang ng boulevard. Bukod dito, pumunta ako sa Gonzales City na may 2 layunin. Una, para makahabol sa iyo. Pangalawa, para patayin ang Mad Dragon. Pagkaalis pa lang niya sa boulevard, nakatanggap siya ng balita na nalipol na ang Medicine King Valley. At ang mamamatay tao, si Mad Dragon, ay nasa Gonzales City din. Kaya naman, si Eleanor Wood, kasama si Zane Ellsworth, ay naglakbay ng libu-libong milya patungo sa lungsod na ito. Handa nang makita mismo, kung sino ang may kakayahang lipulin si Medicine King Valley. Pero hindi niya inaasahan na isa pala itong matandang kaibigan niya. Ngayon na, parang pinagsama-sama na lang lahat ng mga bagong sama ng loob at mga lumang hinanakit. Kinuha ni Julius Reed ang tasa ng tsaa, ngunit hindi pa siya nagsimulang uminom. Hoy, kapehan ito, hindi nga kayo umiinom ng kape,
Huwag kayong mag-agawan ng upuan ng walang dahilan. Pumasok ang isang matabang lalaki na malaki ang ulo, kasama ang isang babaeng estudyante sa kolehiyo. Nang makita ang tatlong lalaki, nagsalita siya ng bastos. Pwede ka bang maglaan ng espasyo? Sampal. Kumuha siya ng $500 mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa mesa. Bilisan mo, pagod na ako. Hindi lang pagod, kundi uhaw. Heto ang isang tasa ng tsaa. Kung iinuman mo yan, aalis na ako agad. Pero may isang bagay, huwag mo akong sisihin sa hindi kita pagbabala. Sabi ni Eleanor Wood nang may bahagyang ngiti, naglalaman ito ng nakamamatay na lason. Nako, gusto mo ba akong takutin? Kinuha ng matabang lalaki ang tasa ng tsaa, sumangot, at sinabing, iinuman ko ito para maipakita ko sa iyo. Pero bago pa niya mailapat ang tsaa sa kanyang mga labi, ang kanyang kamay, nang sandaling dumampi ito sa tasa ng tsaa, ay nagsimulang mabulok sa isang nakikitang bilis. Ano? Anong nangyayari? Kumabog. Sa loob ng 3 segundo, ang kamay ng lalaki ay naging tuyong buto. At nahulog sa lupa ang tasa ng tsaa. Ang sahig na kahoy ng kafe ay agad na kinakalawang ng natapong tsaa, na lumikha ng malaking butas. Sumigaw ang lalaki at tumakbo palabas ng walang gana. Ngunit pagkalabas pa lamang niya ng kafe ay naging kalansay na siya. Isang tumpok ng mga tuyong buto. Walang natira kahit kay titing na laman. Akala ko, medyo lumalaban sila sa lason. Sandaling tumigil si Eleanor Wood, tumingin kay Julius Reed, ngayon, tahimik na. Hindi ko talaga inaasahan na ikaw pala si Mad Dragon. Ang banal na amo ng 10,000 Mountain Alliance, bakit mo kakailanganin ng pekeng pagkakakilanlan? Natural lang na alam ito ni Eleanor Wood, ang 10,000 Mountain Alliance. Sa loob ng daan-daang taon, ang 10,000 Mountain Alliance ay naging pinuno sa mga sekta sa mundo. Ang banal na guro ay maituturing na isang banal na nilalang. Walang kamatayan, walang hanggan. Walang sino man ang mag-aakala na ang banal na guro ay may koneksyon sa isang tusong pinuno sa mundo ng digmaan. May mga dahilan ako. Sumandal si Julius Reed sa kanyang upuan, nakakross ang mga braso sa harap niya, simula nang magkakilala tayo, mas mabuting maging malinaw na tayo. Sa totoo lang, gusto kitang patayin, walang pakialam na wika ni Eleanor Wood, pero medyo atubili akong gawin iyon. Ilang siglo na ang nakalilipas, nagplano ako laban sa iyo, at ang pagtatanim mo ng sama ng loob laban sa akin ay normal lang, tumanggaw si Julius Reed, pero nagtataka ako, bakit hindi ka pa namamatay, at paano ka nabuhay hanggang ngayon? Isa pa, mas bata ka pa ngayon kaysa dati. Ang alaala mula 100 taon na ang nakalilipas, kahit medyo malabo. Malinaw niyang naalala na noon, si Eleanor Wood ay isang taong nasa edad 30. Ngayon, mukhang nasa edad 20 anyos na siya. Nagkakamali ka, umiling si Eleanor Wood, nang nagplano ka laban sa akin, nagplano rin ako laban sa iyo. Nabalitaan kong nawalan ka ng alaala at pinagtaksilan ka ng mga tauhan mo. Ganoon ba talaga? Napuno ng ngiti ang kanyang mga mata. Sa kabila ng kanilang malalim na alitan, hindi nagalit o nagkayam ng kamao ang dalawa. Ngunit nag-usap ng mabait at mahinahon, na para bang sila ay magkaibigan. Ganon din ang hula ko, mapait na ngumiti si Julius Reed at itinuro si Eleanor Wood, sa buong mundong ito, malamang ikaw lang ang makakalason sa akin. Pero, mangyayari lang sana iyon kung ako ay pabaya at minamaliit ang sitwasyon. Ang pagkawala ng memorya ay tiyak na sanhi ng kung anong droga. Ngunit si Julius Reed ay immune sa daan-daang lason, kaya paano siya malalason? Nahulaan mo. Akala ko hindi mo alam, ibinuka ni Eleanor Wood ang kanyang mga kamay, sa totoo lang, tinatawag akong henyo ng mga tao, pero wala akong tukana laban sa iyo. Noong drug contest natin, ginamit ko ang pinakamalakas na lason sa'yo. N-on, S-Omicron. At pagkatapos, araw-araw, ang iyong kinakain at pang-araw-araw na gawain ay may kinalaman sa gamot na ito. Daan-daang taon na ang lumipas, at naisip ko pa nga na matagal ka ng patay. Pero napagtanto ko lang nang magising ako na ang droga ay naipon na sa katawan mo ng maraming siglo, na naging sanhi ng pagkawala ng iyong memorya. Bumantong hininga siya, bakas sa mukha ang pagkadismaya. Malakas ka, aaminin ko. Ang mga personal na katulong ko lang ang nakakapag-asikaso ng pagkain ko araw-araw.
Mukhang binili mo ang ilan sa mga iyon. Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata at huminga ng malalim, magandang estratehiya. Pero mas gusto kong malaman kung paano ka nabuhay hanggang ngayon. Preservation. Nakarinig ka na ba ng tungkol sa refrigerator? Ang bagay na ginagamit mo sa pag-iimbak ng mga bagay-bagay. Nagyelo ako ng maraming siglo, pagkatapos ay nakawala ako sa yelo. Tumayo si Eleanor Wood, tumingin sa bintana, ikaw at ako, iisa lang ang mabubuhay. Tunay nga, mukhang matagal na kitang dapat pinatay, tumayo rin si Julius Reed. Bigyan mo naman ako ng pabor, sabi niya, sa mundong ito, marahil ikaw lang ang makakatulong sa akin. Pakinggan natin kung gayon. Humarap si Eleanor Wood kay Julius Reed, kung maaari, gusto kong tumulong. May kaibigan ako, babae, tinamaan siya ng lason mo at kakailanganin niya ng pakikipagtalik para masira ito. Medyo walang magawang sabi ni Julius Reed, wala ka talagang ginagawang masama. Hey, at akala ko ba may malaking bagay yon? Walang problema, nasaan siya? Bahagyang tumawa si Eleanor Wood. Sumama ka sa akin. Mabilis na umalis si Julius Reed ng kafe. Pagkaalis niya, nagtatakang nagtanong si Zane Ellsworth, Diyos ng medisina, bakit hindi mo siya pinatay? Kailangan ko bang ipaliwanag sa iyo ang mga ginawa ko? Dumilim ang ekspresyon ni Eleanor Wood, naiinis, hindi ko siya pwedeng patayin ngayon. Matapos ang daan-daang taon na hindi pagkikita, kinailangan naming maglaban. Mahirap ang paraan para patayin siya, pinag-aaralan ko pa. Kasabay noon ay umalis na rin siya. Tuldok-tuldok-tuldok, anong nangyari kay Lily? Nakatayo sina Kella Radcliffe at Lillian Thompson sa tabi ni Lily Jordan, medyo nalilito. Naglagay si Night Fairy ng mainit na tuwalya sa noo ni Lily Jordan, nawalan siya ng malay pagpasok niya galing sa labas. Maraming babae ang balisang nagsiksikan sa paligid ni Lily Jordan. Nasaan si Julius? Tanong ni Kella Radcliffe. Lumabas siya para linawin ang kanyang isipan, medyo walang magawang sagot ng Night Fairy na si Gabriel Abernathy. Pero sa sandaling iyon, itinulak ni Julius Reed ang pinto pabukas. Sa likuran niya, nakatayo ang isang matanda at isang binata. Ang matandang lalaki ay nakasuot ng itim na tunikang chino, at puti ang kanyang buhok. Mukhang nasa edad 20 anyos ang binata. Pagpasok ng dalawa, biglang bumaba ang temperatura sa silid. Ito ba? Nakita ni Kella Radcliffe ang mga bagong dating at tahimik na nagtanong, kaibigan mo? Hindi, kaaway niya ako. Marahang itinuro ni Eleanor Wood ang kanyang leeg, ang kaaway na pumatay sa buong pamilya ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1159, Deklarasyon ng Digmaan nang masabi ang mga salitang ito. Biglang nagbago ang mga mukha ng lahat ng tao sa loob ng silid. Sina Nelson at Lillian Thompson ang unang hamarang. Isang matalas na thousand blade ang biglang lumitaw sa kamay ng Night Fairy. Huwag kang maging tense. Nang makita ang mga babaeng nasa harap niya na nakabantay, iniabot ni Eleanor Wood ang kanyang kamay, senyales na kumalma ang lahat. Pero ngayon, naparito ako para iligtas ang isang tao. Pagkatapos niyang magsalita, itinuro niya si Lily Jordan, ang babaeng ito. Tama. Tumanggaw si Julius Reed, may utang ako sayo. Huwag kang mag-alala, wala kaming pakialam sa mga yan. Total, sa huli, mamamatay ako sa kamay mo, o mamamatay ka sa kamay ko. Bahagyang ngumisi si Eleanor Wood at naglakad patungo kay Lily Jordan. Tumigil ka, palihis na guhit tuldok-tuldok-tuldok. Hinugot ni Nelson ang kanyang longsword, ang kinang nito ay direktang tumatama sa leeg ni Eleanor Wood. Humakbang ka pa ng isang hakbang, at papatayin kita. Ang kanyang boses ay parang nagyayelo, at ang kanyang mukha ay mayroong walang kapantay na kaseryosohan. Ayos lang. Lumapit si Julius Reed at hinawakan ang kamay ni Nelson, at itinago ang longsword sa lalagyan. Nandito siya para iligtas si Lily Jordan, maniwala ka sa akin. Sigurado ka ba? Nag-aalalang tumingin si Nelson kay Eleanor Wood, hindi pa rin mapakali. Bagamat sandali lamang niya nakasama si Lily Jordan sa kabisera, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkagusto rito. Ngayon, nang makita ang binata sa harap niya na nababalot ng masamang aura, hindi talaga siya nakaramdam ng kapanatagan. Palaging nararamdaman ni Nelson na naparito siya upang pumatay. Kalokohan sa pagsadyep.
Punong-puno ng masamang aura, paano siya magiging mabuting tao? Magtiwala ka sa akin. Walang pakialam na sabi ni Eleanor Wood, pinatay niya ang buong pamilya ko, siguro may dahilan siya. Naniniwala akong hindi siya yung tipo ng taong pumapatay ng mga inosenteng tao. Bukod dito, ang ating tunggalian ay walang ibang pinapansin. Ang mga kailangang maligtas, ay dapat maligtas. Ang mga salita niya ay nag-iwan sa lahat ng tao sa silid ng pagkagulat. Pinapatay ang buong pamilya at kalmado pa rin. Maghiwa-hiwalay na kayo. Ikinumpas ni Julius Reed ang kanyang kamay, at atubiling naghiwa-hiwalay ang grupo. Kumaway si Eleanor Wood, at agad na tumayo si Zane Ellsworth sa may pinto, hindi sumunod sa loob. Panginoon ko, pinagpala ka ng mga babae. Kung hindi ako nagkakamali, asawa mo siguro ito. Tumingin si Eleanor Wood kay Nelson, bahagyang tumango, puro tagumpay sa pakikipaglaban, mahusay na mga talento. Hindi ako makapaniwalang makakagawa ako ng dalawang pagkakamali. Medyo mayabang niyang sinabi, sa lahat ng tao sa silid na ito, itong babaeng ito lang ang hindi birhen. Pagkatapos, kumuha siya ng jade pendant mula sa kanyang dibdib at ipinasa ito. Buti na lang at nakapaghanda ako ng dalawa. Sa tingin ko, hindi na ako magkakamali sa pagkakataong ito. Hipag, hangad ko ang maagang pagsilang ng isang marangal na anak para sa inyong dalawa. Nagpakita si Eleanor Wood ng pagmamalaki. Ang awkward na naman ng atmosphere, oo. Namula ng husto ang mukha ni Nelson. Kakaiba rin ang hitsura ni Keller Radcliffe. Dapat ay medikal na paggamot ito, ang daldal naman. Pinutol ni Julius Reed ang pagkailang, naglakad papunta sa refrigerator, at kumuha ng 2 lata ng Coke. Pumutok, binuksan niya ang pool tab at huminga ng malalim. Samantala, inabot niya ang isa pang lata kay Eleanor Wood, subukan mo. Masama ang lasa. Umiling si Eleanor Wood, hinawakan ang kamay ni Lily Jordan, at bamulong, talagang nalisan siya. Palihis na guhit tuldok. Ang susunod na sandali, idiniin ng kanyang kamay ang palso ni Lily Jordan, ang gitnang daliri nito ay dumaan sa braso niya pataas sa lalamunan niya. Lumabas ka, pa. Tumilapon si Lily Jordan ng sariwang dugo, habang hingal na hingal. Mamamatay na ba ako? Mamamatay na ba ako? Biglang nagising, inilingon ni Lily Jordan ang kanyang ulo, tumingin kay Julius Reed, ang kanyang ekspresyon ay takot na takot. Ayos na ngayon. Nakatayo si Eleanor Wood na ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, nakatingin sa Coke. Sa totoo lang, mas gusto ko ang tubig. Ibuhos mo sa kanya ang isang tasa. Pagkatapos magsalita ni Julius Reed, dali-daling nagsalin si Keller Radcliffe ng isang tasa ng simpleng tubig. Ayoko ng mainit. Dahil matagal na akong nandito sa boulevard, mas gusto ko lagi ang malamig. Nakangiting sabi ni Eleanor Wood. Ililibre kita ng malamig. Nang tatalikod na sana si Julius Reed, pinigilan siya ni Eleanor Wood, kaya ko nang mag-isa. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tiningnan niya ang tasa ng tubig na nasa temperatura ng silid. Bahagyang dinampi ng kanyang gitnang daliri ang gilid ng tasa. Pumutok. Sa isang iglap, ang tubig sa tasa ay naging yelo. Kahit ang mga tao sa paligid ay hindi malinaw na nakita kung paano ito nangyari. Sa loob ng silid, biglang bumaba ang temperatura. Pasensya na, hindi ko na-control. Kumuha si Eleanor Wood ng yelo at nguyain ito ng malakas. Dahil ikaw ang baliw na dragon, hindi ko na kailangang maghiganti, sabi niya habang kumakain at nakatingin kay Julius Reed, pwede tayong magayos ng mga account ng magkasama. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang unang-unang naglason sa akin? Tanong ni Julius Reed, habang itinuturo si Lillian Thompson sa likuran niya, ang babaeng ito ay personal ko ring katulong. Pasensya na, hindi ko pwedeng pag-usapan yan. Tinapos ni Eleanor Wood ang pagkain ng yelo at marahang dinilaan ang kanyang mga daliri, mayroon tayong natitirang bahagi ng ating buhay. Salamat para sa araw na ito, pero hindi nito mapipigilan akong personal na pugutan ka balang araw. Nakita siya ni Julius Reed papunta sa pinto at walang pakialam na sinabi, sana ay hindi dumating ang araw na iyon ng napakaaga. Kailangan mo ba ng tulong sa pag-aalaga ng mga langaw, na iyon? Tanong ni Eleanor Wood, hindi ka nila kayang patayin, ako lang ang makakapatay. Ganoon nga ang pagpapahalaga sa isa't isa, tila. Tiwala si Eleanor Wood.
Naniniwala siya na sa mundong ito, siya lamang ang makakapatay sa banal na guro. Hindi na kailangan ngayon, kung pwede akong patayin ng mga taong iyon, hindi ba't nakakahiya iyon para sa iyo? Tinapik ni Julius Reed ang balikat ni Eleanor Wood, mayroon tayong natitirang buhay. Mag-ingat ka. Tumalikod si Eleanor Wood at umalis. Pagkaalis niya, biglang tumaas ang temperatura sa silid. Sino ang taong iyon? Tanong ni Keller Radcliffe nang may pag-aalala, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Umiling si Julius Reed, nakatayo sa pinto, bamulong sa sarili, hindi ko inakalang buhay pa siya. Daan-daang taon na ang nakalilipas. Nang umalis siya sa Medicine King Valley, hindi niya inakalang mabubuhay muli si Eleanor Wood. At tila sa nakalipas na ilang siglo, si Eleanor Wood ay hindi lamang hindi tumanda kundi mas naging mas bata pa. Maging ang kanyang mga kakayahan ay naging mas malakas. Ang kasalukuyang lakas ni Eleanor Wood ay hindi mas mababa kaysa kay Julius Reed. Ngunit alam niya na sa pamamagitan ng mga panlabas na puwersa, maaaring hindi niya lubos na mapatay si Julius Reed. Maraming taon ng lihim na pagpaplano, na naging dahilan pa ng pagkawala ng alaala ni Julius Reed, ay hindi humantong sa kanyang kamatayan. 2 taong hindi kayang magpatayan noon ay nagtagpo para lang maglaban. Deklarasyon ng digmaan. Isang laro ang nagsimula pa lamang. Magiging abala ba ito? Hinawakan ni Nelson ang kanyang longsword, papatayin ko siya. Hindi mo siya matatalo. Tumingin si Julius Reed sa naguguluhang si Lily Jordan at mag-isang pumasok sa kwarto. Kailangan ko ng sandali para sa sarili ko. Kinuha niya ang sinaunang libro, dahil gusto niyang hanapin ang mga tala tungkol kay Eleanor Wood. Oh no, Omicron. Pero wala ni isa. Sa katunayan, hindi inaasahan mismo ni Julius Reed na buhay pa si Eleanor Wood. At nilinlang siya. Sa katunayan, ang lason ay ibinigay ni Eleanor Wood. Ang sarili niyang katulong ay patuloy na tumataas ang dosis sa paglipas ng mga taon. Pagkatapos ng daan-daang taon, sa wakas ay humantong ito sa amnesia. Sa simula, inakala ni Julius Reed na ang sabuatang ito ng pagkawala ng memorya ay nagsimula lamang ilang dekada na ang nakalilipas. Hindi hihigit sa simula nang pumunta sa kanya si Lola Zaihua. Pero ngayon ay lumitaw na. Maaaring mas matagal pa sana iyon. Dahil hindi ka papatay, laruin natin ng maayos ang larong ito. Bigla, isinara ni Julius Reed ang sinaunang aklat at tumayo sa tabi ng bintana. Kuwait, nasaan ang tao? Sa Gonzales City, sa loob ng isang hotel. Naupo si Eleanor Wood sa kama, binubuklat ang isang libro, at malakas na nagtanong. Narito, itinulak ni Zane Ellsworth ang pinto, na ikinatumba ng isang babae. Bitawan mo ako, mga walang hiya kayo. Galit na sigaw ni Elwood Thornycroft. Ikaw, na tinatawag na Elwood Thornycroft. Tumangala si Eleanor Wood mula sa kanyang libro at tumingin sa babaeng nasa harap niya, nabalitaan kong nagsalin ka ng recipe. Pagkatapos niyang sabihin iyon, marahang itinuro niya ang kanang kamay niya. Nagsimulang magyelo ang lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1160, bukas na estratehiya noong unang bahagi ng tagsibol. Ang temperatura sa loob ng hotel ay mga 27 o 28 degrees Celsius. Nakasuot si Eleanor Wood ng puting pajama, kasama ang librong katatapos lang niyang basahin sa tabi ng kanyang kama. Kasaysayan ng mundo. Gusto niyang maunawaan kung anong mga pagbabago ang naganap sa mundo sa mga taon na siya ay natutulog. Ngayong nilisan na niya ang boulevard, napakahalagang makisama sa modernong lipunan. Mabuti na lang at napakatalino ni Eleanor Wood. Mabilis niyang natutunang gamitin ang mga pinakabagong produktong high-tech tulad ng mga smartphone at computer. Maging tapat tayo, hindi mo matiis ang interogasyon ko. Tiningnan ni Eleanor Wood ang takot na si Elwood Thornycroft sa harap niya at umiling, talagang hinahangaan ko ang Saint Leader sa pagiging maarte niya sa mga babae. Isang manipis na patong ng yelo ang nabuo sa sahig ng hotel. Muntik nang mabalot ang mga binti ni Elwood Thornycroft doon. Ang lamig na nakakapangilabot sa buto ay nagpang-inag sa kanya ng hindi mapigilan. Ang lamig na iyon ay tila hindi ordinaryong lamig. Bagkus, parang mga tusok ng yelo na tumatagos sa kaluluwa. Hindi ka makakatagal, tumayo si Eleanor Wood at naglakad sa manipis na yelo. Nakapa siya, tila ninanamnam ang sensasyon. At hindi siya nakaramdam ng kahit kaunting lamig.
Huminga ng malalim si Elwood Thornycroft, ang kanyang katawan ay nanginginig na parang salon. Kahit niyakap niya ang sarili gamit ang dalawang kamay, hindi niya nakayanan ang sakit na nararamdaman. Kung medyo lalaganap pa ang yelo, tuluyan mong mawawala ang dalawa mong binti. Naglakad si Eleanor Wood papunta sa kama, binuklat ang kasaysayan ng mundo, at walang pakialam na sinabi, "Mabuti kang bata, ayokong maging baldado ka dahil sa akin." Ang libro ay may ilustrasyon ng isang makinang desingaw. Hindi ba't ito ang ating tekor? Itinuro ni Eleanor Wood ang steam engine at tumingin kay Zane Ellsworth, "Noong nagpapakulo tayo ng tubig dati, bakit hindi natin alam na magagamit pala ito sa ganitong paraan?" "Siguro, hindi lang namin nakita ang potensyal nito," sabi ni Zane Ellsworth sa seryosong boses. Totoo rin iyan. Bahagyang dinilaan ni Eleanor Wood ang dulo ng kanyang daliri at bumaling sa susunod na pahina. "Anak, hindi mo kailangang magmukhang matapang. Walang makakalaban sa akin, walang makakalaban sa akin." Ang kanyang mga salita ay puno ng kumpiyansa. "Ako. Magsasalita ako." Ang kutis ni Elwood Thornycroft ay maputlang mapatla, ang kanyang katawan ay nanginginig sa sukdulan. Tila anumang oras ay himatayan siya kung magpapatuloy ang pagyayelo. Pumutok, malakas na ipinadyak ni Eleanor Wood ang kanyang paa. Agad na nawala ang yelo sa sahig ng hotel. Nako! Nang mawala ang manipis na yelo, tuluyang bumagsak sa lupa si Elwood Thornycroft. Hindi mapigilan ang panginginig. Bigyan mo siya ng panulat at papel, pagkatapos niyang magsulat, hayaan mo na siyang umalis. Naglakad si Eleanor Wood papunta sa bintana, abala sa kasaysayan ng mundo. Tila sa loob ng mga siglo ng kanyang pagtulog, ang mundo ay dumaan sa mga walang kapantay na kaguluhan. Kahit ang hotel na kinaroroonan niya ay isang lugar na hindi maisip noon. 12-dosenang palapag ang taas. Marahil, tanging mga palasyo o matataas na sekta lamang ang makakapagtayo ng ganitong kataas na gusali noon. Ngayon, nasa lahat ng dako na sila. Maaari ko bang itanong? Sino ka? Habang nanginginig si Elwood Thornycroft habang isinusulat ang formula mula sa Medicine King Valley sa papel, itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang anino ni Eleanor Wood. Sa simula, handa siyang sumakay ng barko pabalik sa Amerika. Ngunit sa Middle River Pier, siya ay nabihag ni Zane Ellsworth at dinala rito. Lungsod ng Gonzales. Balik tayo sa Gonzales City, ang pamilyar na lungsod na ito. Hindi pamilyar ang lalaking nasa harap niya. Kahit na si Elwood Thornycroft ay kabilang sa Thunder Peak Hall at nakakita na ng maraming malalakas na personalidad. Pero wala pa rin siyang alam. Hindi agad natunton ni Devlin ang kanyang kinaroroonan, ngunit tila lubos na naunawaan ng lalaking nasa harap niya ang lahat. Labis itong ikinatakot ni Elwood Thornycroft, ngunit pumukaw din ito ng kanyang kuryosidad. Habang mas marami kang alam, mas mabilis kang mamamatay, may bahid ng masamang tingin si Eleanor Wood sa kanya. Inisip ng lahat ng nakakita sa kanya na kakaiba siya. Yung formula, natapos ko na itong isulat, malumanay na sabi ni Elwood Thornycroft. Kahit ngayon, hindi pa rin tuluyang nawawala ang lamig na nararamdaman niya. Tara na, ikinumpas ni Eleanor Wood ang kanyang kamay nang hindi man lang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa seksyon tungkol sa imbensyon ng telepono, halata ang kanyang interes. Maingat na tumayo si Elwood Thornycroft at naglakad papunta sa pinto, kung saan siya mabilis na umalis matapos masigurong walang balak si Zane Ellsworth na pigilan siya. Pero biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Kadalasan, para patahimikin ang isang tao, hinahayaan muna silang umalis. Ang magpakawala ng nakamamatay na suntok kapag puno ng pag-asa. Walang ilusyon si Elwood Thornycroft. Patuloy lang siya sa paglalakad pasulong. Kahit mamatay pa siya, kahit papaano ay mabilis lang ang lahat. Pero nakalabas siya ng hotel nang walang sino mang nagtangkang pumatay sa kanya. "Buhay pa ako." Tinapik ni Elwood Thornycroft ang kanyang dibdib, naramdaman ang saya ng isang muntik nang makatakas sa unang pagkakataon. Lungsod ng Gonzales, o isang lungsod na dating puno ng kalungkutan. Dito bumaba si Fabian Percival mula sa eroplano kasama niya, puno ng ambisyon, determinadong buhayin ang dating kaluwalhatian. Sayang naman, ang kanyang ama, sa ilalim ng sinumpaang sumpa, ay wala na rito magpakailanman. Parang mga nalalaglag na dahon na bumabalik sa kani-kanilang mga ugat.
Total, si Fabian Percival ay kabilang sa lugar na ito simula pa noong una. Bakit siya pinakawalan? Diyos ng medisina. Nag-aalalang sabi ni Zane Ellsworth, paano kung siya? Isang maliit na karakter, nakatayo si Eleanor Wood sa bintana, pinapanood si Elwood Thornycroft na naglalakad sa kalye sa ibaba. N-on-0, S.O. Ano ang saysay ng pagpatay pa ng mga ganitong kaliit-liitang tao? Ang pagpatay ng 1,000,000 na katulad niya ay hindi ako gaanong mapapasaya gaya ng pagpatay sa isang santo. Napakapino ng kanyang kilos. Kung pupunta ang babaeng ito kay Julius Reed at isalaysay ng detalyado ang mga pangyayari ngayon, tiyak na makakaapekto ito sa ating plano, nag-aalalang pagpapatuloy ni Zane Ellsworth. Si Julius Reed ay napakatalino at tiyak na mahuhulaan niya ang ating mga intensyon. Kung hindi lang dahil sa intervention ng Medicine God, napatay na sana niya ito. Para maalis ang anumang banta sa hinaharap. Ano pa ang dapat ikatakot? Isinara ni Eleanor Wood ang librong hawak niya at casual na inilagay ito sa mesa sa tabi ng kama. Habang nakatingin sa isang balisang si Zane Ellsworth, nagsalita siya sa mahinahong tono, sa harap ng lubos na kapangyarihan, ang tuso at pagbabante ay walang saysay. Ito ay isang bukas na estratehiya. Ako, si Eleanor Wood, ay nais magkaroon ng patas at tapat na labanan ng talino kay Julius Reed. Tingnan natin kung sino ang magiging ganap na mananalo. Maaari nitong dagdagan ang hirap ng ating paghihiganti, giit ni Zane Ellsworth. Sa tingin mo ba ay malamang na magkaroon ng hindi inaasahang pag-ulan ng nyebe dito sa Abril? Biglang binago ni Eleanor Wood ang usapan, na ikinagulat ni Zane Ellsworth. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling sandali ng pagmumuni-muni, time siyang sumagot, malapit ito sa dagat, at bihira talagang umuulan ng nyebe kahit sa taglamig. Ngayong Abril, sa kalagitnaan ng tagsibol, halos imposible na. At kung uulan ng nyebe ngayon, ano kaya iyon? Binuksan ni Eleanor Wood ang bintana, tinatanaw ang mga luntiang puno at mga namumukadkad na bulaklak sa labas. Isang ngiti ang lumapad sa kanyang mukha. Isang himala. Maliban na lang kung may himala na mangyari. Tumangala si Zane Ellsworth sa maaliwalas na kalangitan, at naramdaman ang temperaturang mahigit 20 degree. Umiling siya, isang halos imposibleng pangyayari. Tingnan mo, dahan-dahang ipinikit ni Eleanor Wood ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Nagsimulang mamuo ang mga kristal na yelo sa kanyang mga daliri. Ang susunod na sandali, sa paligid ng hotel, nagsimulang umulan ng nyebe. Ang mga punong kanina'y lantian at ang mga bulaklak ay agad na nalanta. Ito, natigilan si Zane Ellsworth. Mahirap, di ba? Lumingon si Eleanor Wood, may bahagyang ngiti sa mukha, maliit na bagay lang naman yon. Tulad ng kinatatakutan mo na ang pagkaalam ni Julius Reed ng balita ay magpapagulo sa mga plano natin. Sa totoo lang, hindi sapat ang lawak ng iyong saklaw. Kapag ang kapangyarihan ng isang tao ay umabot na sa ating antas, lahat ng maliliit na panlilinlang ay mawawalan ng saysay. Tumingin si Eleanor Wood kay Zane Ellsworth, na medyo nawawala sa pag-iisip, at natawa. Halimbawa, yung taong nabanggit mo, si Devlin, kung taglay niya ang mga kakayahan ko, kakailanganin pa ba niyang gumastos ng ganito kalaking pagsisikap sa pagplano laban sa iba? Mga daga lang ang kailangang maghukay ng mga butas. Ang mga tigre ay lumalakad sa landas na natural na nagbubukas sa kanila. Atsu! Samantala, sa pantalan ng Middle River, tumikim si Devlin, bumulong sa sarili, sino ang nagmumura sa akin?